Si Takaro ay isang walang silbing tao na namumuno sa pinakawalang kwentang koponan sa kanyang akademya. Gayunpaman, nagbabago ang kanyang kwento nang sumali ang pinakamalakas na estudyante sa kanyang grupo at tinulungan siyang buksan ang kanyang natutulog na mga kapangyarihan, na nagbigay sa kanya ng labis na lakas upang mapagtagumpayan ang parehong siya at ang kanyang mga kaaway. Nagsisimula ang kwento sa Anti-Magic Academy, habang si Takaro ay naglalakad sa pasilyo at iniisip kung gaano siya kaawa-awa. Kapitan ng pinakamasamang grupo sa akademya. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang magtapos bilang isang investigador na humuhuli ng mga kriminal at mangkukulam upang maayos ang masamang utang ng kanyang yumaong mga magulang. Hindi nagtagal, dumating siya sa opisina ng kanyang platoon at nakita ang kanyang mga nasasakupan, sina Usagi at Ikaruga, na kumukuha ng mga larawan para sa OnlyFans, at sinampal siya ni Usagi dahil pumasok siya ng walang pagkatok. Samantala, ang tagapangulo ng akademya, si Sagetsu, ay nasa kanyang opisina, pinapagalitan ang isang pulang buhok na tagasiyasat na si Okyu dahil sa paglabag sa mga patakaran at pagpatay sa isang mangkukulam sa isang misyon. Bilang parusa, ibinaba niya siya pabalik bilang estudyante at pinilit siyang sumali sa pinakamahihirap na anti-magic platoon sa akademya. Ilang sandali pagkatapos, nag-aaway sina Usagi at Takaro dahil wala silang kredito mula sa akademya, ngunit iminungkahi ni Ikaruga na makakuha sila ng karagdagang kredito sa pamamagitan ng pagsugpo ng isang ilegal na mahiwagang bagay. Kalakalan na magaganap sa gabing yun. Sa mga sandaling yun, pumasok si Sagetsu, na parang isang murang bersyon ni James Charles, at ipinakilala si Oka bilang kanilang pinakabagong miyembro. Nang makita siya, agad nakilala ni Usagi si Oka bilang ang kilalang henyo na naging tagasuri sa loob ng wala pang 2 taon dahil dati silang magkaklase. Pagkatapos umalis ni Sagetsu, nervyosong tinanong ni Takaro si Ocha kung naaalala siya nito, ngunit malamig siyang sinagot ng hindi. Pagdating ng gabi, nagsimula ang koponan sa misyon ni Ikaruga, habang nanatili si Ikaruga upang subaybayan sila, at si Usagi ay naka-duty bilang sniper. Sa sandaling matukoy ni Usagi ang kanilang pangunahing mga target, iniulat niya ito kay Takaro at Okyu, kaya't sumulong sila sa loob ng gusali upang salakayin ang mga kriminal. Sa pasukan, pinatulog ni Takaro ang gwardya sa tulong ni Oka at inutusan si Usagi na barilin ang mga target sa bintana, na kanyang ginawa. Gayunpaman, nang pumasok siya sa silid upang arestuhin ang mga nakaligtas, napagtanto niyang lahat sila ay buhay, dahil maling silid ang tinamaan ni Usagi. Nang makita siya, pinagtatawanan siya ng mga walang hiya dahil sa pagdadala ng katana sa Big 2026, na nagpasiklab kay Takaro. Agad na humihingi ng tawad si Ikaruga kay Takaro na magpaka-relax, ngunit isa sa mga lalaki ang nagpapaputok sa kanya, kaya't inactivate niya ang kanyang Ultra Instinct at pinutol ang bala tulad ni Deadpool. Sa gulat, nagpapaputok pa ang mga lalaki ng 2 pang beses sa kanya, ngunit muling tinanggihan ni Takaro ang mga ito at nangako na puputulan sila para gawing shish kebab. Nang sandaling yun, nagsalita si Ikaruga gamit ang boses ng kanyang kapatid na babae, na agad siyang nagpakalma. Patuloy siyang namamaalamos sa kanila na huwag siyang saktan. Bigla, nawala ng ilaw, dumating si Oka, mahusay na iniiwasan ang mga atake ng mga kriminal at pinatulog silang lahat, na nag-iwan kay Takaro na nagulat. Pagkatapos ay humarap siya sa huling lalaki at inutusan siyang sumuko, ngunit ang duwag ay tumawag ng isang higanteng magic mecha, pinamunuan ito, at binuhusan ang buong silid ng mga bala. Agad na tumakbo si Takaro sa nagtatago, ngunit maayos na naiwasan ni Ocha ang lahat ng mga putok na parang orasan, habang tinutok ang mga mahihinang bahagi ng makina at nagawang itigil ito. Pagkatapos, nagmadali si Takaro upang tingnan siya, ngunit nadapa siya sa daan at nahawakan ang kanang una ni Ocha. Nahihiya, sinipa siya ni Ocha sa maselang bahagi upang makaalis siya. Sa labanang yon, sa wakas ay nagpapaputok si Usagi patungo sa tamang gusali, ngunit ang bala ay tumama at bumalik. At pinatulog si Takaro. Ilang linggo ang lumipas, nagalit si Usagi kay Ocha dahil sa pagganap ng kanyang mga misyon ng mag-isa pagkatapos ng kanilang unang misyon, ngunit sinabi ni Oka na hindi siya makakapagtiwala sa kanila dahil sila ay mga talunan na hindi magaling sa kanilang trabaho. Pagkatapos niyang umalis, inamin ni Takaro na tama siya at nagplano upang mas maparamdam kay Usagi na siya ay malugod na tinatanggap sa grupo. Nang sumunod na gabi, nag-ayos siya ng isang sorpresa para kay Okyu, ngunit nang makita ito ni Okyu, pinagsabihan niya sila dahil sa pagbibiro sa oras ng klase.
Habang umaalis siya, napansin ni Takaro ang sugat sa kanyang kanang braso, kaya't sa pag-aalala, sinundan niya siya palabas at tinanong kung paano niya ito nakuha. Galit na sinabi ni Oka na huwag siyang istorbohin, ngunit pinaalalahanan siya ni Takaro na siya ang kanyang kapitan. Gayunpaman at pinapaniwalaan siyang isama siya sa kanyang susunod na misyon. Nang gabing yun, ang dalawa ay pumasok sa katayan ng isang misteryosong sindikato ng krimen na tinatawag na Valhalla at pinabagsak ang ilang mga gwardya upang iligtas ang ilang mga bihag, ngunit natagpuan silang nakahati-hati at nakasiksik sa mga basurahan. Nang makita ito, si Oka ay napaiyak at nagmadaling bumalik sa labas upang harapin ang mga gwardyang kanilang pinigilan kanina. Ngunit pinigilan siya ni Takaro, na nagbabala na mawawalan siya ng lisensya bilang taga-tanong kung pumatay siya muli. Gayunpaman, sinabi ni Ochiyo na wala siyang pakialam dahil sa pumatay sa kanyang buong pamilya, kaya't labis ang kanyang galit at sisirain niya silang lahat para makaganti. Habang sinusubukan niyang muling bumaril, itinulak siya ni Takaro palayo at nanumpa na hindi siya susuko sa pagsisikap na maging kasama niya. Kinabukasan, si Sujetsu, nakipagpulong kay Oka sa kanyang opisina at pinuri ang koponan ni Takaro, umaasang sa wakas ay kikilalanin niya ang kanilang mga kakayahan. Nang hindi ito umubra, sinabi niya sa kanya na isa sa mga miyembro ng koponan ay isang kandidato para sa Relic Eater. Bagaman nagulat si Oka dito, napagtanto niyang pinapalaki lang ni Sujetsu ang mga iyon at humarap upang umalis. Pagkatapos, napansin ni Sujetsu ang isang taga-kain ng relikya na si Lapis na nakatayo sa kanyang bintana at umaasa na makakabuo siya ng kontrata sa isang tao. Sa pagdapo ng gabi, nakipagkita ang isang mangkukulam na si Mari sa isang necromancer na nagtatrabaho para sa Valhalla, na tinatawag na haunted sa kanyang lungga, upang maghatid ng isang mahiwagang bagay. Nang mapansin niya ang kanyang damit na may mantsa ng dugo, tinanong niya kung ilang tao ang napatay niya hanggang ngayon. At sinabi niya sa kanya na pinatay niya ang 50 kriminal. Galit, nais niyang alisin siya doon mismo kung papayagan siya ng kanilang mga amo sa Valhalla, ngunit tinitiyak ni Haunted na nagtatrabaho lamang siya upang talunin ang kanilang karaniwang kaaway, ang mga Inquisitor. Kinabukasan, habang ipinapakita ang kanyang kakulangan sa pagbaril, ipinaliwanag ni Usagi kay Takaro na nagkamali lamang siya sa kanilang huling misyon dahil siya masyadong kinakabahan. Sa mga sandaling yun, pumasok si Oka sa opisina, at nervyosong inimbitahan siya ni Takaro na sumama sa kanila para sa tanghalian. Naiinis, tumanggi si Oka at nagsimula siyang manlay kay Takaro dahil sa pagsisikap nitong maging tagapag-usig para lamang makuha ang bag. Sa mga sandaling yun, tahimik na tinawag siya ni Ikaruga dahil sa kanyang pag-uugali na parang mas banal pa kaysa sa iba. Siya ay tanggalan ng kanyang ranggo bilang isang taga-siyasat dahil sa pagiging isang walang isip na mamamatay tao na pinapatay ang bawat kriminal na kanyang nakakasalubong, na nagdulot kay Oka na umalis ng galit. Pagkatapos, si Haunted ay umakyat sa bubong ng isang matangkad na gusali sa lungsod at nagreklamo tungkol sa labis na kapayapaan na bumabalot sa mundo. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang sinaunang halimaw at inutusan itong magdulot ng kaguluhan. Samantala, natagpuan ni Takaro si Oka na bumibisita sa mga libingan ng kanyang pamilya at tinanong siya kung ano ang nangyari. Bilang tugon, ikinwento niya kung paano sila pinatay ng mangkukulam, idinagdag na matagal na niyang iniwan ang kanyang pagkatao, at ginawa itong misyon ng kanyang buhay na puksain ang mga mangkukulam, pagkatapos ay tinanong si Takaro kung kaya ba niyang gawin yon. Habang sisigat si Takaro, nagkaroon ng pagsabog sa lungsod, at si Haunted, na nasa bubungan pa rin, ay inutusan ng kanyang sinaunang halimaw na makapasok sa ipinagbabawal na bahagi ng Anti-Magic Academy Zone upang iligtas ang mga mangkukulam na nakulong doon. Di nagtagal, dumating si Oka sa lugar ng labanan at nalaman mula sa isang sundalo sa unahan na may isang Einherjar na lumitaw. Samantala, pinabagsak ni Takaro ang ilang mga ghouls habang hinahanap si Oka, ngunit sa kanyang daan, nakatagpo siya kay Lapis sandali, ngunit agad siyang nawala pagkatapos. Nang mga sandaling yon, pinadali ni Ikaruga ang isang emergency broadcast mula kay Sujisu mismo, na nag-anunsyo na ang sinaunang tinawag na mandirigma, o Einherjar, ay papalapit sa restricted zone ng akademya. Dahil sa kakulangan ng tao, humiling si Sujisu sa mga estudyante na tumulong labanan ang halimaw at tinapos ang broadcast. Pagkatapos nito, tinanong ni Ikaruga si Takaro kung sila ay tatakas. Bagaman pinapayo ni Takaro na ang pagtakas ay maaaring pinakamainam, nagpasya siyang labanan ng Einherjar upang makatulong na mapawi ang galit sa puso ni Oka.
Samantala, nahabol ni Oka ang Einherjar at nagpaputok ng 2 beses dito, ngunit gumanti ang halimaw sa isang atake na nagpalutang sa kanya at tumaga sa kanyang hita. Hindi natitinag, patuloy siyang nagpapaputok ng maraming beses dito at umiiwas sa mga atake nito, ngunit sa huli, itinapon siya ng Einherjar laban sa isang fountain. Sa kawalang pag-asa, tinawag ni Oka ang kanyang Relic Eater Magic Gun, si Vlad, upang tulungan siya at inutusan siyang pagalingin ang sugat sa kanyang binti. Nang magawa ito, nakipagtulungan siya kay Vlad upang buksan ang unang trigger ng kanyang baril at nagpapaputok ng ilang malalakas na bala sa armor ng Einherjar. Nang walang nangyari, sinabi ni Vlad sa kanya na ang talam ng halimaw ay kusa itong nagpapagaling, at pinayuhan siyang sirain muna ito gamit ang Hallmark Magic, upang maging mahina ang halimaw. Upang magawa ito, pinagsama ni Oka ang parehong baril at inaalok kay Vlad ang kanyang dugo. Matapos gawin yun, tinaga niya ang katawan ng Einherjar gamit ang ilang mga pangil, na sumire sa talukbong. Sa kasamaang palad, habang siya ay handang ipagpatuloy ang pag-atake, iniwan siya ni Vlad tulad ng ginawa ng iyong ama nang umalis siya upang bumili ng gatas, at itinulak siya ng Einherjar sa pader. Sa kabutihang palad, bago siya tuluyang mapahamak, dumating si Tak Aro at itinulak ito palayo. Agad na sinabi ni Oka sa kanya na umalis, ngunit nagpa siya si Tak Aro na magpanggap bilang Captain Siva Ho at sinugod ang Einherjar. Naiwasan niya ang atake ng Einherjar gamit ang kanyang Ultra Instinct at sinubukan munang putulin ang baluti. Gayunpaman, nang hindi siya magtagumpay, nagradyo si Ikaruga at sinasabi sa kanya na ang sandata ng Einherjar ay isang railgun na kailangang magpalamig sa pagitan ng mga putok, ibig sabihin ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang lapitan ito ay pagkatapos nitong makapagputok. Kapag nangyari yon, lumalapit si Tak Aro at sinasalakay ang halimaw. Pagkatapos ay pinapaputok niya si Usagi upang maalis ito sa balanse. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang tapusin ito, inilabas ng Einherjar ang Hallmark Magic at pinaira-piraso ang katawan ni Tak Aro. Habang unti-unting namamatay si Tak Aro, biglang lumitaw si Lapis, kinuha ang kanyang kaluluwa sa isang alternatibong lumulutang na dimensyon, at sinabi sa kanya na siya ay napili bilang kanyang pangalawang kontratista. Gayunpaman, bago matapos ang ritual, tinanong niya si Tak Aro kung handa siyang talikuran ang kanyang pagkatao upang talunin ang kaaway, at kinumpirma niyang siya ay handa. Sa sapat na pananampalataya, ibinibigay niya sa kanya ang isang espada, binubuhay ang kanyang katawan, nililigiran ito ng di mapapantayang baluti, at binabago siya sa Iron Man mula sa Temu bago siya ibalik sa tunay na mundo. Doon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang entidad mula sa serye ng Relic Eaters na maaari lamang gamitin ng mga Inquisitor. Kinikilala si Tak Aro bilang kanyang bagong may-ari, at hinihimok siyang ilabas ang kanyang isipan mula sa mga ulap at makipaglaban. Habang papalapit ang Einherjar sa kanya, si Tak Aro ay sumugod dito at nakipagpalitan ng ilang laban. Pagkatapos, naghahanda ang Einherjar na ilabas muli ang Hallmark Magic, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Lapis kay Tak Aro na manatiling matatag habang nakahanda ang getilyo ng kanyang armas, at sumunod si Tak Aro, na nag-udyok sa kanya na i-activate ang Hallmark Magic ng armas. Nang mag-fire muli ang Einherjar ng plasma beam, ang sandata ay sumisipsip ng buong atake. Pagkatapos itong huminto, si Tak Aro ay sumugod sa Einherjar at winasak ito sa isang sulyap gamit ang kanyang Hallmark Magic. Sa mga pangyayari pagkatapos nito, umupo si Tak Aro kasama si Oka sa ilalim ng isang puno, at hiniling niyang payagan siyang ibahagi ang kalahati ng kanyang pasanin sa paghihiganti upang mapagan ang kanyang dalahin. Naantig, tinanong ni Oka kung talagang okay lang na gawin yun, ngunit pinatibay siya ni Tak Aro na siya'y handang tumulong sa kanya bago makatulog sa kanyang kondongan, na nagdulot sa kanya ng labis na damdamin. Sa ibang lugar, si Mari ay nahuli at inaresto ng mga Inquisitor ng Akademya. Ilang araw ang lumipas, nakipagkita si Sujetsu sa isang nakatataas na manghuhuli ng mangkukulam na nagngangalang Kurragain sa ipinagbabawal na lugar ng akademya at nalaman niyang ang alaala ni Mari ay mahika ng tinanggal upang maiwasan ng sinuman na makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Dahil siya ay isang labis na hinahanap na mangkukulam, alam ni Sujetsu na hindi niya maaring palayain o patayin siya, kaya nang makarating siya sa kanyang selda, tinanggap niya siya sa akademya. Kinabukasan ng umaga, nakipagpulong si Sujetsu sa pluton ni Tak Aro, ipinakilala si Lapis kay Tak Aro bilang isang napakamakapangyarihang kumakain ng relic ng espada, at inilagay siya sa kanyang pangangalaga.
Pagkatapos nito, pinuri niya sila sa pagpigil sa Einherjar kanina at nagpa siya upang bigyan sila ng espesyal na misyon. Tinawag niya si Mari sa silid, ipinaliwanag na ang akademya ay nagtatrabaho upang ipatupad ang isang bagong sistema na nagpapahintulot sa mga mangkukulam na mag-enroll at sumali sa Inquisition, at itinalaga silang bantayan siya habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan, na nag-iwan sa kanila ng lahat na nagulat. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Mari kina Tak-Aro at sa kanyang mga tao na hayaan siyang maging ganon, dahil mayroon siyang collar na maaaring subaybayan, ngunit binalaan siya ni Tak-Aro na ito ay sisabog kung susubukan niyang gumamit ng mahika at tinanong ang iba kung ano dapat nilang gawin sa kanya. Habang iminumungkahi ni na Usagi at Ikaruga na hayaan na lang siya, pinapaalala ni Oka sa kanila ang kanilang misyon at binabalaan si Mari na ipaalam sa kanila tuwing may balak siyang gawin. Naiinis, tinanong ni Mari si Akyu kung kailangan din ba niyang humingi ng permiso para maglakad, ngunit sa halip na sumagot, labis na nagalit si Akyu sa kanya. At bago nila namamalayan, nagsimula silang mag-away tulad ng mga spoiled na bata gamit ang iPad. Si Tak-Aro ay nagsusumikap na pigilan silang sumigaw, ngunit sa huli, si Mari ay umalis ng galit, nagtataka kung saan nagkamali ang lahat. Sa kalaunan, sina Akyu at Mari ay nagkakaroon ng kompetisyon sa pagsasanay sa pagbaril. Nang manalo si Akyu, lumipat sila sa long jump, kung saan siya ulit ang nanalo, na nag-iwan kay Mari na galit. Sa kalaunan, sa isang aralin sa kasaysayan, nakakuha si Mari ng puntos sa pamamagitan ng pagsagot sa isang mahirap na tanong na hindi nasagot ni Oka, na nagpagalit kay Oka. Sa tanghalian, bumili si Mari ng huling binban nang malapit ng kunin nito ni Akyu at pinagtawanan siya dahil hindi niya nasagot ang tanong sa klase. Bilang ganti, pinagtawanan ni Oka ang mga baluktut na binti ni Mari para nagkakamali sa long jump, nagpasimula ng isa na namang malakas na pagtatalo sa pagitan nila. Nang subukan ni Tak-Aro na pigilan sila, sabay silang sinuntok siya bago tuluyang huminahon. Ilang sandali pagkatapos, nag-alok si Mari kay Tak-Aro ng malamig na inumin upang maibsan ang pamamaga ng kanyang pisngi. Naantig, pinasalamatan siya ni Tak-Aro at humingi ng tawad, sa ngalan ni Oka, ngunit pinaalalahanan siya ni Mari na siya ang kanilang kaaway at na si Oka ay normal lamang na tumugon. Nang marinig ito, tinitiyak ni Tak-Aro sa kanya na ang pagiging mangkukulam niya ay hindi nangangahulugang siya ang kanilang kaaway. Ngunit tinawag siyang bobo ni Mari dahil sa madaling pagtitiwala sa mga tao at nangako siyang papatayin siya habang natutulog. Hindi nagpaapekto, tinanong ni Tak-Aro kung bakit gusto niyang maging inquisitor, at sinabi niyang nais niyang ipakita sa mundo na hindi lahat ng mahika ay mapanganib. Nang marinig ito, pinuri siya ni Tak-Aro dahil sa pagiging ganoon noble, na nag-udyok sa kanya na tawagin siyang kakaiba. Habang siya ay humaharap upang umalis, tinanong ni Mari ang kanyang pangalan at iminungkahi na tawagin nila ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan, na sinang-ayunan ni Tak-Aro. Samantala, si Haunted ay nagpapahinga sa ibang bubong, inaalala ang gabi ng arestuhin si Mari. Mukhang siya ay iniinteroga siya dahil sa paglabag sa kanilang kasunduan at pagkuha ng mga inosenteng tao bilang kanyang mga subjekto nang biglang cornerin sila ng mga inquisitor. Habang sinubukan ni Mari na iligtas ang mga bihag, nahuli sila ni Haunted sa isang bilog na mahika, pinatay sila, at tumakas, iniwan si Mari na may spell ng agarang paglimot. Ngayon na siya ay nahuli, hinahatulan siya ng kanyang reliquary eater, si Nak. Para hindi siya pinasabog noong gabing yon, ngunit sinasabi ni Haunted na kailangan pa rin niyang pasanin si Mari sa isip upang masiyahan ang kanyang mga sakit. Baluktot na mga pagnanasa at nangangako na iligtas siya sa lalong madaling panahon. Sa opisina ng Platon, nabibwisit si Tak-Aro sa walang tigil na pagtatalo ni Mari at Oko, kaya't pinaghiwalay niya ang mga ito at sinubukan silang pakalmayin. Habang napapansin ni Oko na tinatawag ni Mari si Tak-Aro sa kanyang pangalan, humihingi siya ng paliwanag, ngunit kumapit si Mari sa braso ni Tak-Aro, na nagdulot kay Oko na magalit. Sa mga sandaling yon, pinatahimik sila ni Usagi at ipinakita ang mga detalye ng nalalapit na mock battle tournament ng akademya sa Taglagas. Nang maglaon, habang tinitingnan ni Tak-Aro ang mga detalye sa bulletin board, may isang bully na nagngangalang. Dumating si Kyoaya kasama ang kanyang kasosyo at tinanong si Tak-Aro kung makikilahok ang kanyang grupo sa torneo. Nang kumpirmahin ni Tak-Aro na oo, pinuri ni Kyoaya ang kanyang tapang sa pag-iisip na maaari silang manalo at nangako na tatalunin siya kapag nagkita sila sa torneo.
Nang sumunod na gabi, nakita ni Takaro si Mari sa labas ng paaralan, nalaman niyang mananatili siya sa kanyang bahay, at nagulat siya. Bigla na lang dumating si Oku, hinawakan si Mari sa ulo, at inakusahan siyang subukang akitin si Takaro, na nagdulot ng isa pang pagtatalo. Sa daan papunta sa apartment ni Takaro, ipinaliwanag ni Osh na iminungkahi ni Sujetsu na manatili si Mari kay Takaro, dahil walang silid sa dormitoryo ng mga babae o sa mga bahay ni Ikaruga at Usagi, at nangako siyang makikisama kay Takaro bilang kanyang bodyguard para hindi siya maapektuhan ni Mari. Hindi nagtagal, nakarating sila sa maliit na apartment ni Takaro, at natakot si Mari dahil ito. Mukhang isang pinagmumultuhan na laboratorio ng meth mula sa Breaking Bad, pero dinala pa rin niya si Mari at Ochu. Sa pintuan, ibinigay ni Takaro ang kanyang susi kay Oka at Mari at nagmamadaling umalis para magpahinga. Hindi alam na ang mga taga-suri ng akademya ay malapit lang, naghihintay sa dating mga kasamahan ni Mari sa Valhalla na dumating para sa kanya. Isang oras mamaya, bumalik si Takaro na may dalang hapunan at nakita si Mari na nagdadri, walang suot sa dibdib. Agad siyang nagulat, ngunit habang nervyosong humihiling si Mari na huwag siyang titigan sa kanyang mga insecurities, biglang lumabas si Oka mula sa banyo na sumisigaw at hinawakan si Mari ng agresibo, dahilan upang sila ay aksidenteng mahulog at matabyunan si Takaro sa ilalim ng kanilang mga unan. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ang mock battle tournament, at humarap ang koponan ni Takaro sa isang mas malakas na grupo. Matapos mapabagsak ang dalawa sa kanilang mga komando, lumipat si Takaro ng posisyon at tinanong si Usagi kung maaari siyang mag-sniper sa kaaway, ngunit sinabi ni Usagi na siya ay nahihirapan. Dahil si Okio ay nahihirapan din, tinanong ni Takaro si Mari kung tutulong siya, ngunit tumanggi ito, na nag-iwan kay Takaro sa isang sitwasyong walang solusyon. Nang magsimula ang sniper ng kaaway na mang-asar, nagalit siya at nagpa siya na maging panggulo upang makapagpabagsak si Oka ng dalawa pang komando. Nang maayos na yun, siya ay lumabas mula sa pagtatago at nagbigay ng mga pang-iinsulto sa kaaway, ngunit siya ay natalo. Nakaramdam ng awa si Mari para sa kanila, kaya't binago niya ang kanyang desisyon, pumasok sa laban, at matagumpay na inagaw ang atensyon ng kaaway. Sa pagkakataong yun, mabilis na tinapos ni Oka, Takaro, at Usagi ang huling dalawang bantay ng kaaway at nakuha ang tagumpay. Noong gabing yun, habang pinapagalaw ni Ikaruga ang mga prutas ni Usagi bilang pagdiriwang, tinawag ni Takaro si Mari bilang MVP ng laban at tinanong si Oka tungkol sa kanyang opinyon. Nahihiya, nagpasalamat si Oka kay Mari para sa kanyang kontribusyon, ngunit nang tumanggi si Mari na kilalanin siya, inakusahan siya ni Ikaruga na walang silbi at pinagtawanan ang kanyang walang laman na dibdib. Nang sumunod na gabi, bumisita si Ochiyu sa opisina ni Sujetsu upang magsumite ng ulat, ngunit nalaman niyang wala siya. Sa pagkamausisa, sinuri niya ang ulat ni Mari sa kanyang mesa at nagulat siya nang malaman na si Mari ay minsang hinahanap dahil sa pagpatay. Samantala, sa gabi ng karnabal ng paaralan, napansin ni Mari sina Usagi at Ikaruga na naglalaro na parang magkapatid at tinanong si Takaro kung paano sila naging sobrang malapit. Ipinaliwanag ni Takaro na dati silang mas masamang kaaway, at umaasa siyang balang araw ay magiging malapit sila ni Oka. Nang magduda si Mari, pinaalalahanan siya ni Takaro na tao pa rin siya, kahit na siya ay isang mangkukulam, at hinihimok siyang itigil ang pag-iisa sa kanilang lahat. Inamin ni Mari na natatakot siyang makihalubilo dahil bahagya niyang naaalala ang kanyang nakaraan, at ang kaunting alaala niya ay nagpapaisip sa kanya na siya ay dating isang masamang tao. Dahil sa awa kay Mari, nangako si Takaro na palaging tatanggapin siya, kahit sino pa siya, at labis itong nakakaantig kay Mari kaya't hinayla niya si Takaro upang maglaro. Sa ikalawang araw ng torneo, dumating si Oka ng huli at hinayla si Takaro sa isang lugar upang sabihin ang tungkol kay Mari. Samantala, bumisita si Sujetsu kay Kurigane sa kanyang opisina at nalaman na natuklasan ni Oka ang katotohanan tungkol sa pagkakaaresto kay Mari. Walang takot, hindi pinansin ni Sujetsu yun at tinanong si Kurigane kung darating ang mga ahente ng Valhalla para iligtas si Mari, ngunit sinabi ni Kurigane na hindi sila sigurado. Ilang sandali pagkatapos, habang nagsisimula ang peking labanan sa pagitan ni Takaro at ng grupo ni Kaiwai, naisip ni Oka ang sandaling sinabi niya kay Takaro ang lahat, at dahan-daang nagtataka kung may iba pang tungkol kay Mari na hindi pa niya natutuklasan. Sa mga sandaling yon, isa sa mga kasosyo ni Kaiwai, si Yoshi, ay lumapit kay Kaiwai habang humahawak sa kanyang tiyan dahil sa sakit.
Bigla, malalaki at tinik na mga baging ang lumabas mula sa kanya, pinatulog si Kaiwai at sinira ang barricade ni Takaro, na nagbigay alam sa kanila. Nang magmadali si Takaro upang tingnan si Yoshi, ang mga baging ay naging isang solong bulaklak na nag-anyaya kay Haunted. Nakalaunan ay nagpakilala bilang isang ahente ng Valhalla na ipinadala upang iligtas si Mari. Dahil ang kanyang alaala ay hindi pa malinaw, hindi siya nakikilala ni Mari, ngunit habang dahan-daang lumalapit si Haunted sa kanya, pinapaputukan siya ni Kurragane at ng kanyang mga tao mula sa lahat ng anggulo sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos nito, naglabas si Haunted ng isang nakakatakot na ungol at lumikha ng isang higanteng, purpurang, kubiko na larangan ng mahika na nakakulong kay Takaro at sa kanyang grupo, kasama si Mari, habang iniiwan sina Kurragane at ang iba. Lumapit siya kay Mari at Takaro, nasa pila, at nagsisimulang manghingi kay Mari na tanggapin siyang muli bilang kanyang lalaki. Nang tumayo si Takaro sa kanya, nagalit si Haunted at humiling na malaman kung si Takaro ang bagong manliligaw ni Mari. Bago siya makasagot, binalik niya ang tanong at nagsimulang magmakaawa sa kanya na tanggapin siya at payagan siyang bumigay. Sinasabing papatayin niya siya kung tatanggihan siya. Ngunit pinutol ni Takaro ang kanyang rant sa isang insulto. Naiinis, banta ni Haunted na papatayin si Takaro kung hindi ito titigil. Ngunit tumanggi si Takaro at nagbago sa kanyang anyong Relicator upang labanan siya. Nang makilala siya bilang ang Inquisitor na Sumire sa kanyang Einherjar, bawiin ni Haunted ang kanyang banta at humingi ng tawad kay Takaro. Gayunpaman, tumanggi si Takaro na gawin yun at sumugod sa kanya, hindi alam na nagkukunwari lamang si Haunted. Sa loob ng ilang segundo, sinaksak ni Haunted si Takaro sa dibdib gamit ang kanyang Relicator na espada, na nagpadala sa kanya sa pader, at nagsanib siya kay Nak upang magbago sa kanyang anyong Relicator. Samantala, natagpuan ni Naoko at Ikaruga si Osaji na nawalan ng malay mula sa kaguluhan kanina, at ginaisan siya ni Ikaruga sa pamamagitan ng pag-awit ng isang kakaibang kanta. Pagkatapos nito, tumawag si Sujetsu sa comms ni Oku, at inakusahan siya nitong ilegal na pag-aresto kay Mari. Bilang patunay, sinabi niyang sinuri niya ang lugar ng krimen kung saan inaresto si Mari kanina at natagpuan ang pinakamaliit na bakas ng mahika ng Necromancer. Dahil hindi kayang gamitin ni Mari ang ganitong mahika, nangangahulugan ito na hindi siya ang pumatay sa mga walang sala. Kaya, ito ang kanyang conclusion. Nang mapagtanto niyang tama siya, nagpasya si Sujetsu na makipagkasundo kay Oko upang maiwasan ang ma-expose. Samantala, patuloy na sinasabi ni Haunted kay Mari na protektahan ang kanyang sarili para sa mga darating, ngunit nagalit si Mari at sinabing hindi niya siya kilala. Sa puntong ito, napagtanto ni Haunted na nasa ilalim pa rin siya ng kanyang spell ng pagkawala ng alaala, kaya't inalis niya ito. Habang bumabalik ang kanyang alaala, naaalala ni Mari na sumali siya sa isang ampunan upang turuan ang mga bata roon na ang mahika ay maaaring gamitin para sa kabutihan, hanggang sa isang araw ay dumating si Haunted, winasak ang gusali at nahuli ang mga bata. At pinipilit siyang sumama sa kanila kung nais niyang makalaya ang mga ito. Dito, bumigay si Mari habang sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng mga bata, at humihingi ng tawad kay Takaro dahil sa pagtataksil sa kanyang tiwala. Nangako si Haunted na palalayain sina Takaro at ang mga bata kung siya ay babalik sa kanya, ngunit tinawagan ni Takaro si Cap at sinabi kay Mari na huwag siyang paniwalaan dahil siya at si OK ay nag-imbestiga. At natuklasan na pinatay na ni Haunted ang mga bata. Nang marinig ito, labis na nalito si Mari, ngunit sa kalaunan, pinatunayan ni Haunted ang mga pahayag ni Takaro sa pamamagitan ng pagtawag sa mga patay na katawan ng mga batang lalaki at babae. Inamin na pinatay niya sila, at nangako na papayagan si Mari na maglaro sa kanilang mga katawan anumang oras na gusto niya. Sa labis na kalungkutan, bumagsak si Mari sa sakit, at halos mabilaukan si Haunted sa saya. Tungkol kay Takaro, sinabi niya kay Mari na bagaman nauunawaan niya kung gaano siya kabigat ang nararamdaman, ang pinakamainam na paraan upang makabawi ay sundin ang kanyang mga pangarap at ilaan ang buong buhay niya sa pag-save ng mas maraming buhay gamit ang mahika. Kung sakaling maging masyadong masakit para sa kanya, nag-alok siyang dalhin ang kalahati ng pasanin para sa kanya, na labis na nagulat si Mari. Pagkatapos nito, kumuha siya ng posisyon para sa laban at hinamon si Haunted. Agad na inatake siya ni Haunted, ngunit na-block ito ni Takaro at nag-counter-attack, ngunit itinulak siya palayo ni Haunted. Nang subukan niyang umatake muli, may isang bagay na hindi nakikita ang tumusok at huminto kay Takaro. Naguguluhan,
tinanong ni Takaro si Lapis kung ano ang mali, at sabay nilang sinuri ang paligid nila at natutunan na pinakawalan ni Haunted ang kanyang natatanging mahika, isang pinalawak na pagpapakita ng mga hindi nakikitang hiwa. Sa paligid nila, alam ito, sinabi ni Takaro kay Lapis na baguhin ang anyo ng kanyang espada sa kanyang kahilingan sa susunod na laban. Pagkatapos ay sumugod siya muli kay Haunted. Nang harangan ni Haunted ang unang atake, mabilis na binago ni Takaro ang kanyang sandata sa isang maikling espada at tinaga siya sa tiyan. Pagkatapos noon, binabago niya ito sa isang dalawang kamay na espada at patuloy na pinapahirapan si Haunted hanggang sa ang walang silbi at masamang tao ay ihagis ang katawan ni Yoshi sa kanya upang siya'y maliga ng isip bago siya pabagsakin. Nang makita ito, naaalala ni Mari ang isang spell ng atake na itinuro sa kanya ng isa sa mga madre sa ampunan at inihahagis ito upang protektahan si Takaro, kahit alam niyang mag-a-activate ang kwintas sa kanyang leeg at puputulan ang kanyang ulo. Matapos iwasan ni Haunted ito, matiisin siyang naghihintay na matapos ang kumikislap na kwintas ang kanyang buhay, ngunit sa ilang kadahilanan, nag-deactivate ang kwelyo at lumitaw si Oka, na nagpapaliwanag na nagawa niyang pahirapan si Sujiso upang ma-disarm ito. Habang tumatakbo ang oras, sinabi ni Oka kay Mari na iligtas si Takaro gamit ang kanyang mahika. Pagkatapos ay tumakbo siya upang sumali sa laban at nag-sprinkle ng ilang pulang mineral kay Haunted upang makainis sa kanya. Habang sinisimulan niya ang spell, si Haunted ay tumakbo kay Oka upang patayin siya, ngunit dumating si Usagi at tinamaan siya bago makalapit. Sa oras na makabangon si Haunted, natapos ni Mari ang kanyang spell at itinaga ito kay Takaro, na sumipsip dito. Nang makita ito, inilabas ni Haunted ang kanyang natatanging mahika at inatake si Takero. Ngunit sa kanyang gulat, nalampasan ni Takero ang kanyang pinakamataas na teknik sa pamamagitan ng pagpapalaya ng lahat ng kapangyarihang na-absorb ni Mari kanina at itinulak si Haunted mula sa kanyang anyong relocator. Nagulat, tinanong ni Haunted ang pangalan ni Takero, at nang malaman ito, nakilala niya siya bilang mula sa isang angka ng mga manghuhuli ng demonyo at naglaho. Sa mga pangyayari pagkatapos nito, naglaho ang larangan ng mahika, bumagsak si Takero, at si Mari. Tumakbo siya papunta sa kanya, umiiyak at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya. Isang buwan ang lumipas, tinawag siya ng mayamang ina ni Usagi at pinagsabihan siya tungkol sa kanyang mga mababang grado. Nang subukan ni Usagi na humingi ng tawad, pinigilan siya ng kanyang ina, sinabi na ito na ang huli niyang buwan sa akademya, at idinagdag na ipapakasal siya sa isang mas mayamang pamilya upang kahit papaano ay makapagbigay siya ng halaga. Habang siya ay tumatayo upang umalis, nakiusap si Usagi na pag-isipan muli ang kanyang desisyon, ngunit ang galit na ina nito ay hindi siya pinansin at umalis. Nang sumunod na araw, nagtipon-tipon ng grupo ni Takero, kasama ang ilang iba pang mga estudyante, sa auditorium upang makinig sa anunsyo tungkol sa kanilang nalalapit na festival ng panghuhuli ng mga mangkukulam mula sa bagong itinalagang tagapangulo ng Executive Committee, si Reima. Habang nagpapatuloy ito, nabagot si Takero at tinanong si Ikaruga kung sino si Ginoo. Si Goody Two Shoes ay, at sinabi niya sa kanya na siya ay isang Epo baby na bagong sumali sa kanila. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Reima ang bagong salapi na kanilang gagastusin sa festival, na nagpasaya sa mga estudyante, at idinagdag na maaari itong ipagpalit para sa pera at kredito. Nang marinig ito, sina Ikaruga, Mari, at Ocha ay hindi pinansin ang ideyang ito bilang materyalistiko, ngunit si Takero ay labis na nasasabik na. Pagbalik nila sa kanilang opisina, agad na naglatag si Takero ng plano para makapasok sa pista. Nabigo, nagtatanong sina Ocha at Mari kung bakit sobrang interesado si Takero sa pista, at ipinaliwanag ni Ikaruga na kailangan niya ang pera mula sa palitan ng salapi upang mabayaran ang ilan sa mga hindi magandang utang na iniwan ng kanyang yumaong mga magulang. Sa sandaling yun, dumating si Usagi sa pintuan ng opisina, ngunit habang papasok na siya. Naaalala ang sinabi ng kanyang ina kanina at iniisip ang pag-alis sa grupo, naniniwala na hindi siya kailangan ni Takero. Bigla, narinig niya ang iba na nagtatanong kung nasaan siya at natunaw siya nang simulan nilang pag-usapan siya. Gayunpaman, sa sandaling sinubukan ni Mari na bigyan siya ng palayaw, pumasok si Usagi, pinagtatawanan siya dahil dito, at hinikayat ang lahat na bumalik sa pagtalakay tungkol sa festival ng panghuhuli ng mga mangkukulam. Bigla,
May isang tao na may 4 na mata na nagpakilala bilang kapitan ng mas maliit na grupo at nagmungkahi na ang kanyang grupo at ang grupo ni Takero ay makipag-alyansa para sa nalalapit na festival ng panghuhuli ng mga mangkukulam. Sa hindi inaasahang paraan, tinanggap ni Takero ang ideya. Kaagad pagkatapos, naglakad si Usagi upang linisin ang kanyang isipan, ngunit sa daan, nakatagpo siya kay Rima. Natatakot, agad siyang humingi ng tawad, habang nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit inilabas ni Rima ang kanyang kaakit-akit na aura at sinabi sa kanya na mag-enjoy sa kanyang oras sa paaralan habang ito ay tumatagal sa isang banayad at nakababahalang boses. Nang marinig ito, bumagsak si Usagi sa kanyang mga tuhod, labis na nanginginig, at si Takero, na kabeteng nasa malapit ng pagkakataon, ay napansin sila at agad na nagmadali upang tingnan si Usagi. Nang makita siya, ipinakilala ni Rima ang sarili bilang kaibigan ni Usagi mula pagkabata. Ang kaibigan ay humiikbi kay Takero na alagaan si Usagi para sa kanya, at umalis. Pagkatapos, napansin ni Takero si Usagi na mukhang labis na natatakot, ngunit nang tanungin niya siya kung ano ang nangyayari, nagmamakaawa siya sa kanya na tulungan siya at nagkunwari. Samantala, hinaharang ng kalihim ng konseho ng estudyante, si Senador daw, si Osha habang naglalakad siya sa pasilyo at dinala siya sa isang lihim na silid sa aklatan upang makilala ang kanilang pangulo ng konseho ng estudyante, si Nagero. Pagkatapos ng mga magagandang salita, tinanong ni Nag-aro si OCU kung alam niya na ang napakalakas na alamat sa lungsod, si Mephisto, ay umiiral, ngunit tiniyak ni OCU na ito ay isang kwentong bayan lamang. Sa puntong ito, sinabi ni Nag-aro kay Oka na inangkin ni Mephisto ang isa sa kanyang mga nasasakupan hindi nagtagal at pinilit itong pumatay. Lahat ng iba maliban sa kanya at kay Senador daw, na nag-iwan kay Oka na nagulat. Sa parehong oras, bumisita sina Takero, Mari, at Ikaruga sa ward ni Usagi upang tingnan siya. Matapos ang ilang usapan, nagpasya si Takero na umalis, ngunit sa isang dahilan, hinawakan ni Usagi ang kanyang damit. Kaya't nagpasya siyang manatili hanggang magising siya, habang umalis sina Ikaruga at Mari. Pagdating ng gabi, nagising si Usagi at nakita si Takero na nakaupo sa tabi niya at tinanong kung nandyan siya sa buong oras. Nang kumpirmahin ni Takero na nandyan nga siya, humingi ng tawad si Usagi dahil pinaghintay siya nito, ngunit siniguro ni Takero na ayos lang yun at nagpasya siyang samahan siyang umuwi. Samantala, tinanong ni Oka si Nag-aro kung paano niya ito matutulungan, lalo na't narinig na niya ang lahat. Bilang tugon, sinimula ni Nag-aro ang paglista ng lahat ng mga nagawa ng bagong estudyanteng nailipat, si Reima, sa loob lamang ng isang buwan mula nang sumali sa akademya, at pagkatapos ay tinanong si Oka kung sa tingin niya ay kainahinala na siya ay lumipat kaagad pagkatapos ng kanilang laban kay Haunted, na nag-iwan kay Oka na nagulat. Samantala, tinanong ni Takero si Usagi tungkol kay Reima habang papunta sila sa kanyang bahay, ngunit malamig na sinabi ni Usagi na hindi ito karapat-dapat pag-usapan. Nang marinig ito, sinubukan ni Takero na kausapin siya ng maayos upang magbukas, ngunit nawala ng pasensya si Usagi at tinanong siya kung pakakasalan ba siya nito. Nang malaman niyang hindi niya kayang gawin yon, humagulgol siya at sinabi sa kanya na bilang nag-iisang tagapagmana ng kanyang pamilya, nais ng kanyang ina na pakasalan niya si Reima upang matiyak ang kanilang kinabukasan sa pananalapi. Sinabi niya kay Takero, habang may luha sa kanyang mga mata, na ito na ang huli niyang buwan. Sa paaralan kasama sila at sinubukang tumakas. Gayunpaman, pinigilan siya ni Takero at hinikayat siyang manatili sa kanyang bahay sa magdamag. Sa kalaunan, habang naliligo sa apartment ni Takero, ang isip ni Usagi ay napapadpad sa malayo patungo sa isla ni Epstein, habang nagsisimula siyang isipin na pinipigilan siya ni Takero upang hindi ituloy ng kanyang ina ang kasal. Kapag umuwi si Takero, nilapitan siya ni Usagi na nakatapis lamang ng tuwalya, na nagdulot ng labis na pagkabahala kay Takero. Nang ialok ni Takero ang kanyang kamiseta, nadapa si Usagi sa kanyang mga bisig at nahulog ang kanyang tuwalya, na nagpakita ng kanyang malambot na dibdib. Matapos siyang mahuli, tumitig si Takero sa kanya habang naghahanda ang kanyang katawan para sa susunod na hakbang. At sinabi ni Usagi sa kanya, nahihiya, na dahan-dahanin siya dahil ito ang kanyang unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, habang sila ay maghahalikan na, pumasok sina Mari, Oka, at Ikaruga sa apartment, natigilan sa gulat nang makita si Takero na may hawak na walang damit na si Usagi, at pinagsusuntok siya hanggang sa magdilim ang kanyang balat, iniisip nilang sinasamantala niya ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Takero sa kanila ang lahat ng alam niya.
tungkol kay Rima, ngunit sa daan, nahihiyang tinanong ni Usagi si Takero kung bakit nandyan ang lahat sa apartment. Bilang tugon, sinabi ni Takero na inimbitahan niya silang lahat para magkaroon ng pulong ukol sa estratehiya upang matulungan siyang mapabuti ang kanyang mga grado sa antas na ituturing ng kanyang ina na katanggap-tanggap. Kaya't magpapatuloy siyang mag-aral doon, ngunit hindi komportable si Usagi na ang lahat ay umaabot ng ganoon kalayo para tumulong sa isang taong walang silbi tulad niya. Habang siya ay nagiging emosyonal, pinaalala ni Takero sa kanya na kahit siya ay hindi mahusay sa pagbaril, siya ay mahalaga. Isang kasapi ng squad na nagligtas sa kanilang buhay ng maraming beses, kaya't kailangan nilang iligtas siya. Kinabukasan, sinimulan ni Ikaruga ang kanyang plano upang tulungan si Usagi sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang cosplay show sa harap ng ilang mga masugid na tagahanga. Matapos ipasuot ang kanyang mga kasamahan, kasama si Takero, na parang mga modernong furry prom stars, hinihimok niya ang mga masugid na lalaki na kumuha ng isang alaala na larawan ng kanilang 5. Ilang oras ang lumipas, habang naglalakad si Oka sa campus, naaalala ang sinabi ni Nag-Aro tungkol kay Rima. Nakita niya ang isang batang babae na nagpipinta ng puting linya sa daanan at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sumagot ang batang babae, sinabi ni Rima na gawin ito bilang paghahanda para sa pista, at ito ay nagbigay kay Oka ng higit pang pagdududa tungkol sa lalaki. Samantala, nakita ni Rima, si Takero ay naglalabas ng basura, tinawag siya, at nagsimulang magkwento tungkol kay Usagi na ginugugol ang kanyang mga huling araw kasama nila, sinasabing siya ay pag-aari nila. Naiinis, sinabi ni Takero sa lalaki na si Usagi ay hindi pag-aari ng sinuman, ngunit hindi siya pinansin ni Rima at tinanong kung sino talaga si Usagi para sa kanila. Nang sabihin ni Takero na sila ay magkakasama, biglang tumawa si Rima at tiniyak sa kanya na ang isang pumatay ng kapatid ay hindi kailanman magkakaroon ng mga kasama. Nagalit, hinawakan ni Takero ang masamang tao sa kanyang damit at humiling na bawiin ito ang sinabi niya. Ngunit iginiit ni Rima na talagang pinatay ni Usagi ang kanyang kapatid. Gayunpaman, nangako si Takero na iligtas si Usagi gamit ang lahat ng mayroon siya at pinakawalan si Rima. Ilang sandali pagkatapos, inutusan ni Oka si Vlad na tingnan mula sa itaas ang campus, at natuklasan na ang mga puting linya na ipinagawa ni Rima sa kanyang mga tauhan kanina ay talagang mga piraso ng isang napakalaking bilog ng mahika ng kontrol sa isipan. Sa ibang lugar, nakatagpo si Rima kay Usagi at bantang parusahan siya dahil hindi umuwi noong nakaraang gabi. Nang tumanggi si Usagi na sumuko sa kanyang manipulasyon, hinablat ni Rima ang kanyang headband, tinawag siyang mamamatay tao, at sinabing hindi siya makakatakas sa kanya, na nag-iwan sa kanya na talo. Samantala, nagulat si Senador Dao kay Nag-Aro na ang tunay na pagkatao ni Rima ay si Mephisto, at humihingi ng kanyang pahintulot na hanapin siya. Batay sa kanyang mga kilos, agad na napagtanto ni Nag-Aro na si Senador Dao ay sinaniban ni Mephisto, kaya't inilabas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya, na nagdulot kay Senador Dao na gawin din ang pareho. Sa sandaling yun, sina Takero at Marie ay naghahanap sa paaralan para kay Usagi habang sina Oka at Senador Dao ay pumasok sa opisina ni Rima upang arestuhin siya. Hindi natitinag, tinanong ni Rima si Oka kung bakit niya siya inaaresto. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ni Oka na naniniwala siya ang tunay na Mephisto, inihayag ng peking Senador Dao na siya ang aktwal na Mephisto at pinagsalitaan ng masama ang tunay na Senador Dao at Nag-Aro dahil sa kanilang pagtatangkang pigilan siya. Habang handa nang sumagot si Oka, inilagay ni Rima ang isang talisman sa kanyang mukha, na nagdulot ng pagkaabala sa kanya, kaya't nakakuha ang peking Senador Dao kay Oka at ililipat ang espiritu ni Mephisto sa kanyang katawan. Sa sandaling yun, ang sumasabog na kwelyo ni Marie ay na-deactivate, ngunit habang sinasabi niya kay Takero ito, tumawag si Nag-Aro at sinabi sa kanya na nasa panganib si Oka. Samantala, habang nag-aangkop si Mephisto sa katawan ni Oka, sinabi niya kay Rima na kailangan niyang i-activate ang isang mahika ng mabilis. Nang marinig ito, nagalit si Rima at sinabing hindi yun bahagi ng kanilang kasunduan at na siya ay lumipat. Mga paaralan upang mapagtagumpayan siya sa akademya at sa Inquisition para sa kanya. Naiinis, hinawakan ni Mephisto si Rima sa leeg at bantang babaliin ito kung hindi siya titigil. Nang humiling si Rima na pakawalan siya, pinaalala niya kung gaano siya kabigo bago niya siya nakilala. Pagkatapos ay binitiwan siya at nangakong ibibigay ang akademya sa kanya kapag nakuha na niya ang kanyang pangunahing katawan.
Kasalukuyan, sinasabi ni Nag-Aro kay Takero na ang tunay na katawan ni Mephisto ay kasalukuyang nakalakip sa akademya at balak niyang kunin ito gamit ang isang mahiwagang bagay upang i-brainwash ang mga estudyante. Nang marinig ito, nagalit si Takero kay Nag-Aro dahil sa paglalagay kay Oka sa panganib. Nangako siyang iligtas siya, at pinutol ang tawag. Pagkatapos, tinanong niya si Lapis kung nasaan si Usagi. Nang sabihin niya sa kanya na nasa simbahan ng akademya siya, hinihimok niya si Mari na tulungan siyang alisin ang spell ng kontrol sa isip ni Rima, kaya't magmamadali siyang pumunta sa simbahan upang iligtas si Usagi. Samantala, naaalala ni Usagi ang sandali nang makita ng kanyang mas batang sarili ang kanyang nakatatandang kapatid na naglalaro gamit ang ripple ng kanilang lolo at aksidenteng nabaril siya habang sinusubukan itong kunin mula sa kanyang mga kamay. Sa panahon ng libing, ang takot na si Rima ay lumapit sa kanya at humiling na sabihin niya kung ano ang nararamdaman niya habang pinapatay ang kanyang kapatid. Nang tumanggi siya, sinampal siya nito at ginawang pag-aari. Sa puntong yun, nagising siya sa altar ng simbahan at nakita si Rima na umaakyat sa kanya. Natatakot, nakiusap si Usagi na huminto ito, ngunit sinampal siya nito. Pinapahiga siya ng tahimik, at nagsisimulang maghubad ng kanyang mga damit bilang paghahanda sa paggawa ng apoy. Sa puntong yun, nakatitig si Usagi sa larawan na kuha nila ng kanyang mga kasama kanina, napagtanto niyang mayroon na siyang lugar na maaari niyang tawaging tahanan, at kinagat ang balikat ni Rima, dahilan upang mahulog siya mula sa kanya. Galit na galit, tinawag ni Rima ang kanyang Relic Eater Sword upang patayin si Usagi, ngunit sa huling sandali, dumating si Takaro at pinagsabihan ang Hangul. Sa isang pader, iniligtas si Usagi. Pagkatapos, niyayakap niya si Usagi, ibinibigay ang isang flash drive na naglalaman ng lahat ng detalye, at hinihimok siyang makipagkita kay Ikaruga upang matulungan si Mari na bawiin ang spell habang siya ay humaharap sa walang silbing tao. Ilang sandali pagkatapos, habang naghahanda si Usagi, ibinibigay ni Ikaruga ang ripple ng kanyang lolo, kasama ang dalawang espesyal na bala na maaari niyang gamitin upang sirain ang kaluluwa ni Mephisto, at pinapayuhan siyang iwasan. Pagsasagawa ng anumang pinsala sa mga mahahalagang organo, upang hindi mamatay ang katawan ng host. Hindi nagtagal, natagpuan ni Mari ang pinagmulan ng spell ng kontrol sa isipan ni Mephisto sa isang balkonahe, ngunit habang sinisimulan niyang alisin ito, tumakbo si Oku papunta sa kanya, na nagpapakita ng labis na pag-aalala para sa kanya. Nang marinig siya, agad na napagtanto ni Mari na siya ay ang peking Oku, na nag-udyok kay Mephisto na ipakita ang kanyang sarili at itutok ang baril sa kanya. Habang siya ay handang bumaril, hinawakan ni Usagi at itinulak siya mula sa balkonahe. Nang makaligtas sa pagbagsak, si Mephisto, na nasa katawan pa rin ni Oku, ay naglagay ng isang talisman kay Usagi at tumakas. Habang sinusubukan ni Usagi na sumunod, ang talisman ay naging buhay at nagdulot ng mga ilusyon kay Usagi. Habang abala si Usagi, bumalik si Mephisto kay Mari at sinubukan siyang barilin muli, ngunit sa pagkakataong ito, lumitaw si Takaro sa kanyang anyong Relic Eater at itinulak siya palayo. Naiinis, tinawag ni Mephisto ang Relic Eater na baril ni Oku, si Vlad, at binaril si Takaro mula sa kanyang anyong Relic Eater. Galit na galit, inatake ni Takaro siya gamit ang kanyang hubad na espada, ngunit habang ito'y kanyang hinaharangan. Naramdaman ni Mephisto na papalapit si Usagi at nagpasya siyang subukan ang kanilang ugnayan. Nang dumating siya, nagkunwari si Mephisto na siya si Oku at sinabi kay Usagi na si Takaro ang peke. Sa simula, nalito si Usagi, ngunit pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni Takaro sa kanya na barilin ang parehong siya at si Otso kung hindi siya sigurado, na nagsasabing wala sa kanila ang mamamatay. Natatakot, agad na nag-aangkin ang peking Oku na nagsisinungaling si Takaro. Gayunpaman, habang itinutok ni Usagi ang kanyang sniper sa kanilang dalawa, unti-unting nakakakuha ng kontrol si Ocho sa kanyang katawan, na nagiging sanhi upang mawala ng kontrol si Mephisto at siya ay nananawagan kay Usagi na barilin siya agad. Agad na sinubukan ni Mephisto na tumakas, ngunit sa kabutihang palad, tinamaan siya ni Usagi sa unang bala, pinapalakas ang kanyang espiritu, at pagkatapos ay winasak siya ng pangalawang bala. Sa mga sumunod na pangyayari, sa wakas ay naalis ni Mari ang sumpa at nagmadali siyang lumapit kay Oku, na kasalukuyang nawawala ng malay kasama sina Takaro at Usagi sa tabi niya. Di nagtagal, dumating si Ikaruga, hinawakan ang kanyang kamay, napagtanto niyang mayroon pa siyang pulso, at tiniyak sa lahat na magiging maayos siya pagkatapos ng kaunting pahinga.
Ilang araw pagkatapos nito, tinawag ni Sujetsu, Ikaruga, ibinibigay sa kanya ang isang dokumento na naglalaman ng larawan ng isang pulang kristal na tinatawag na Lost Matrix, at ipinaliwanag na ito ay isang mahiwagang bagay na balak gamitin ng isang kilalang korporasyon sa pananaliksik ng mahika, ang Alchemist, upang lumikha ng mga biological weapon. Walang takot, ibinabalik ni Ikaruga ang dokumento at sinasabi sa kanya na hindi sila magtatagumpay dahil ito ay nawawala. Tinanong ni Sujetsu kung alam niya kung sino nakuha ang nawawalang Matrix dahil siya ay dating henyo na mananaliksik sa Alchemist, ngunit iginiit ni Ikaruga na wala siyang alam at umalis. Samantala, tiningnan ni Takaro at Usagi ang ranggo ng platoon at natuklasan nilang muli silang nasa huli. Habang sila ay nalulumbay, dumating si Mari at nagdagdag pa ng sama ng loob, dahilan upang magalit si Usagi. Nang panahong yun, sumama na sina Aksha at Ikaruga, at nagsimula si Ikaruga na magbiro tungkol kay Takaro bilang isang kaakit-akit na tao na gustong makilala ng bawat babae sa kanilang platoon, na nagdulot ng kahihiyan sa ibang mga babae. Hindi nagtagal, bumalik sina Takaro at ang kanyang mga kasama sa opisina at nag-isip ng ilang kakaibang trabaho na maaari nilang kunin para kumita ng karagdagang kredito. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang usapan, nag-empake si Ikaruga ng ilang mga dokumento at sinasabi sa lahat na siya ay magpapahinga, pagkatapos ay umalis siya matapos magalit ang lahat. Pagkatapos, napansin ni Usagi ang mga nag-aalala na tingin ni Takaro at tinanong kung okay lang siya. Ngunit sinabi niya sa kanya na kakaiba lang na si Ikaruga, na hindi kailanman nagkaroon ng pahinga dati, ay nagpapahinga ngayon. Ilang daang milya ang layo, sa isang advanced research facility, natagpuan ni Haunted. Kapatid ni Ikaruga, si Aisuika, na nakatingin at nagdadalamhati sa ilang nabigong eksperimento, ay umamin na ang malungkot na anyo ay nagpapaganda sa kanya, at pagkatapos ay nagtatanong kung maaari siyang magpakatatag. Nang kusang loob na sumuko si Aisuika sa kanya, ang pagnanasa ni Haunted ay humina, at hinihimok siya nitong tamasahin ang buhay tulad ng isang tao kahit isang beses. Sinabi ni Aisuika kay Haunted na inialay na niya ng buo ang kanyang buhay sa pananaliksik, dahilan upang magbago ng paksa si Haunted at tanungin siya kung bakit niya pinabayaan ang Alchemist, ang organisasyon na dati niyang pinagtatrabahuhan, upang sumama sa kanila. Habang ipinaliwanag ni Aisuika sa walang muwang na si Nimrod na ito ay dahil sa mahigpit na paghadlang ng Alchemist sa kanyang pagkamalikhain, siya ay nakakaranas ng matinding sakit ng ulo. Nag-aalala, tinanong ni Haunted kung siya ay maayos, at sinabi ni Aisuika sa kanya na ang kanyang kapatid na si Ikaruga ay nag-leak ng impormasyon tungkol sa nakaw na Lost Matrix. Sa parehong oras, sina Takaro at ang iba pa ay sumusunod kay Ikaruga sa kalye at nakita siyang nawawala papasok sa mga imburnal sa pamamagitan ng isang butas. Agad silang nagmadali upang sundan siya, ngunit dahil sa lawak at panganib ng sistema ng imburnal ng lungsod, napilitan si Takaro na umasa kay Lapis upang tulungan silang subaybayan si Ikaruga. Samantala, tumawag si Ikaruga kay Aisuika upang sabihin sa kanya na papunta na siya para dalhin ang Lost Matrix sa kanya, at paalalahanan din siyang tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan. Sa puntong yun, nagtanong si Aisuika, Ikaruga kung bakit niya ninakaw ang Lost Matrix 4 na taon na ang nakalipas, ngunit nagbibigay si Ikaruga ng malabong mga sagot at bigla na lang niyang pinutol ang tawag, upang makatagpo ng 2 gwardya sa harap. Sa ibabaw, ilang armadong gwardya ang nagpapaputok ng malalakas na bala kay Takaro at sa iba pa, dahilan upang sila'y tumakbo para sa kanilang buhay. Hindi nagtagal, natagpuan nila si Ikaruga na nawala ng malay sa harap ng 2 gwardya, kaya't pinabagsak nila ito at dinala ni Takero si Ikaruga sa kaligtasan, iniwan ang iba. Nang magising si Ikaruga, sinabi ni Takaro na babalik siya para sa iba, ngunit habang pinipigilan siya ni Ikaruga, tinamaan sila ng isang Dragoon missile at nasaktan siya. Nang makita ito, dinala ni Ikaruga si Takaro sa kanyang ligtas na tahanan kahit na ayaw ito ni Takaro. Sa daan, tumawag si Ikaruga kay Aisuika, humihingi ng tawad para sa hindi pagkakaintindihan, ipinakilala ang mga troublemaker bilang kanyang mga kakilala, at nagbabala na ititigil ang kasunduan kung may masaktan sa kanila. Sa parehong oras, nakipag-usap si Sujetsu sa senior manager ng Alchemist upang alamin kung sila ang nasa likod ng pag-atake. Tulad ng dati, itinanggi niyang siya ay nasangkot at sinabing ito ay isang rogue na ikalimang pasilidad ng pananaliksik nila na nangunguna sa lahat.
Nang marinig ito, sinabi ni Sujetsu sa kanya na pupunta siya sa digmaan laban sa ikalimang pasilidad ng pananaliksik para makita ang kanyang reaksyon. Sa kanyang gulat, binigyan siya ng senior manager ng pahintulot na talunin siya. Kaya't nag-hang up si Sujetsu at tumawag kay Kurogane upang tipunin ang lahat ng magagamit na manghuhuli ng mangkukulam at mga kabalyero para sa digmaan. Samantala, sina Oka, Mari, at Usagi ay nagpapahinga sa bilangguan ni Aishika, nag-aalis ng kanilang mga damit, at pinag-uusapan ang mga bulong-bulungan na narinig nila tungkol sa alchemist na sinusubukang buhayin ang mga madilim na elf. Habang itinatwa ni Oka ang buong bagay bilang isang kalokohan, biglang dumating si Aishika, ipinakilala ang kanyang sarili bilang kapatid ni Ikaruga, at nagtataka kung tunay nga bang kaibigan sila ni Ikaruga o mga kasangkapan lamang niya. Galit, sinabi ni Usagi na mas kilala niya si Ikaruga kaysa kay Aishika. Ngunit tinitiyak ni Aishika sa kanila na ang tunay na Ikaruga ay interesado lamang sa mga bagay na namumukod-tangi at walang halaga ang pagiging normal. Nang hindi pa rin naniwala si Usagi, nagpasya si Aishika na ikwento ang kanilang kabataan. Nagsimula ito nang maliit pa sina Aishika at Ikaruga na nagtatrabaho bilang mga henyo sa alchemist, at lumapit sila sa dalawang siyentipiko upang ipagmalaki ang kanilang imbensyon ng isang gas para sa kontrol ng isip na nagpapasakit sa mga tao upang magpatayan, na nagdulot ng takot sa kanila. Ilang sandali ang lumipas, habang nagpapahinga, binabasa ni Ikaruga ang isang libro tungkol sa pagiging ina na kinuha niya mula sa isa sa kanilang mga sample, at nagsimula siyang magtanong kay Aishika ng mga kakaibang tanong tungkol sa pag-ibig at pagiging ina. Dahil ipinagbabawal yun, pinayuhan ni Aishika na itapon ito bago makita ng mga gwardya, ngunit tumanggi si Ikaruga at sinabi kay Aishika na pakiramdam niya ay masyadong masikip ang gumising at magtrabaho sa laboratorio araw-araw. Hindi nagtagal, bumisita si Ikaruga sa isang stasis pod na naglalaman ng isa pang nabigong eksperimento ng Dark Elf. Sa halip na sundin ang protocol at itapon ang buhay na sanggol na elf, dinala niya ito pabalik sa kanilang silid. Nagalit si Aishika nang makita ito, dahil alam niyang tiyak na matatanggal si Ikaruga kung malaman ito ng mga nakatataas, kaya pinabalik niya si Ikaruga. Dalhin ito sa kanyang selda. Doon, sinubukan ni Ikaruga na itapon ito tulad ng karaniwan niyang ginagawa, ngunit nang tawagin siya ng sanggol na mama, natunaw siya at nagpasya na panatilihin ito. Nang sumunod na gabi, inimpake niya ang lahat ng kanyang gamit at ninakaw ang nawawalang matrix, ngunit habang siya ay palihim na umaalis sa silid, nagising si Aishika at nakiusap sa kanya na manatili kasama siya, dahil pareho silang nangangailangan ng isa't isa. Nang mapagtanto niyang tama siya, nakiusap si Ikaruga kay Aishika na tumakas kasama niya. Ngunit bago siya makasagot, umingay ang alarma ng pasilidad, sinasabing nawawala ang matrix at ito ay ninakaw. Agad na nagmadali si Ikaruga patungo sa selda ng sanggol na Elven upang kunin ito, ngunit nakita niyang ito ay nasira. Hindi nagpatinag, pinili niyang iwanan ang kanyang mga pag-asa at tumakas patungo sa akademya, iniwan si Aishika. Sa kasalukuyan, natapos ni Ikaruga ang kwento kay Takaro at sinisi ang sarili para sa bilang isang mananaliksik na walang magandang moral na compass. Nang marinig ito, tinanong ni Takaro kung bakit siya pumunta sa hangganan upang makipagkasundo sa kanyang kapatid na babae, nang malaman niyang nagplano silang buhayin muli ang mga madilim na elf. Nagtataka, tinanong ni Ikaruga kung ano ang gagawin niya kung sinabi niya ito. Nang sabihin ni Takaro na tutulungan niya siya, nagiging sobrang relax siya na umaakyat siya sa itaas ng tungkod ni Takaro at inaalis ang kanyang mga damit para sa isang mabilis na sandali. Nagulat si Takaro at sinabi sa kanya na ang mga hindi planadong sesyon ng kwento ay hindi talaga masaya. Ngunit sinabi ni Ikaruga na dahil pareho silang birhen, ang pagkuha ng V-cards ng isa't isa ang pinakamainam na paraan upang maranasan ang kanilang unang pagkakataon bago sila magpaalam. Nang marinig ito, tinanong ni Takaro kung ano ang ibig sabihin niya sa pamamaalam. Gayunpaman, bago siya makasagot, dumating ang mga alchemist na nagdadala ng mga panggupit sa labas ng kanilang ligtas na tahanan. Dahilan upang iwanan ni Ikaruga ang pag-uusap, halikan si Takaro ng malalim, bigyan siya ng pampamanhid, at lumabas upang makipagkita kay Aishika. Hindi nagtagal, isa sa mga truck ni Aishika ang nagbaba kina Oka, Usagi, at Mari sa isang hindi tiyak na lugar at umalis. Nang bumangon sila, sinabi ni Usagi kay Okyu na babalik siya sa pasilidad upang iligtas si Ikaruga, dahil pinaghihinalaan niyang nakipag-ayos si Ikaruga para sa kanilang pagpapalaya sa Lost Matrix. Nang marinig ito,
Tinanong siya ni Oka kung nagtitiwala pa rin siya kay Ikaruga, lalo na pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit tiniyak ni Usagi na hindi siya nagtitiwala. Mahalaga sa kanya ang kanyang nakaraan at handa siyang gawin ang lahat upang matiyak na si Ikaruga ay makabalik sa kanila ng ligtas. Humanga si Oka sa kanyang paninindigan at nagpasya siyang tulungan siyang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa mga sandaling yun, dumaan ang mga dragoons ng akademya, at ilang segundo pagkatapos ay huminto ang limo ni Sujiso sa tabi nila. Lumabas si Sujiso at nagtanong kung ano ang ginagawa nila roon. Ngunit tinanggihan ni Oka ang tanong at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sinasabi ni Sujiso sa kanya na sila ay makikipagdigma sa Ice Wika, pagkatapos ay tinatanong kung nasaan sina Ikaruga at Takaro. Nang sabihin ni Oka na hindi niya alam, siya ay bumantong hininga, binigyan sila ng access sa mga armas sa kanyang trunk, at pinahintulutan silang makipaglaban kasama ang akademya gamit ang kanilang mga relic eater upang pabagsakin ang rogue facility. Samantala, biglang lumabas si Takaro mula sa madilim na eskinita, patuloy na nahihirapang kumilos. Kaya mabilis siyang nagbago sa kanyang anyo bilang tagakain ng relikya at sumali sa Inquisition sa laban. Habang pinapabagsak niya ang ilang kaaway na Mikes, tinanong ni Takaro si Lapis na hanapin si Ikaruga at ang pasilidad ng pananaliksik ng elf, at itinutok ni Lapis ang kanilang lokasyon sa itaas na palapag ng makabagong tore sa harap nila. Nang makita kung gaano ito kataas, tinanong ni Takaro kung maaari siyang dalhin doon ni Lapis, ngunit sinabi ni Lapis na maaari lamang siyang lumipad doon pagkatapos gumawa ng mataas na talon at inactivate ang mga jet booster sa kanyang suit. Samantala, lumapit si Sujiso sa ilang kaaway na dragoons at pinatay ang mga ito sa isang sulyap gamit ang kanyang relic eater shotgun. Habang patuloy na nakikipaglaban si Takaro sa mga kaaway na dragoons, dumating si Oka upang tulungan siya, at nagbigay ng ulat sina Usagi at Mari upang sabihin na nasa magandang posisyon sila, nagbibigay ng sniper cover. Sinabi ni Oka kay Takaro na arestuhin ng mga Inquisitor si Ikaruga kung malaman nilang nakilahok siya sa mga eksperimento ng madilim na elf ng alchemist. Upang maiwasan yon, sinabi niya kay Takaro na kailangan nilang mauna sa kanya, kaya't agad na nagpasya si Takaro na pumasok sa gusali. Samantala, nakatagpo si Isuka kay Ikaruga sa kanyang laboratorio at pinagsabihan siya dahil iniwan siya. Ilang taon na ang nakalipas at pinabagal ang kanyang pagunlad, at tinatanong kung bakit siya nagtaksil sa kanya. Walang takot, sinabi ni Ikaruga na gusto lang niyang tuklasin ang mundo na ipinakita ng aklat sa kanya. Nagalit, hinawakan ni Isuka ang kanyang sariling ulo at sinabi kay Ikaruga na mula nang umalis siya, binago ng mga nakatataas ang kanyang genetic makeup upang matiyak na sa tuwing makaramdam siya ng anumang hindi kinakailangang emosyon, matinding sakit ang sumasakit sa kanyang utak. Nalilito, tinanong ni Ikaruga si Isuka kung bakit nila yun ginawa, ngunit pinatahimik siya ni Isuka at sinabi na handang tanggapin siya ng Valhalla at pagalingin siya kung matagumpay niyang maibabalik ang isang madilim na elf, at humiling na ibigay niya ang nawawalang Matrix. Sa puntong ito, sinabi ni Ikaruga na hindi niya magagawa yon, dahil unang dumating siya roon upang pigilan ang muling pagkabuhay ng mga elf at iligtas siya. Isuka ay biglang napatawa, ngunit humingi ng tawad si Ikaruga sa pag-iwan sa kanya 4 na taon na ang nakalipas, niyayakap ang kanyang mahal na kapatid at nagmamakaawa na sumama siya sa kanya patungo sa paraiso. Gayunpaman, galit na itinulak ni Isuka si Ikaruga palayo, sinasabing hindi niya na ito kailangan, at nangako siyang wawasakin ang lahat upang iligtas ang sarili. Nang tumanggi si Ikaruga na payagan yun mangyari, Isuka ay nagpapaputok sa kanyang binti at sinasabihan siyang isuko ang nawawalang Matrix. Sa puntong ito, binuksan ni Ikaruga ang kanyang damit, na nagpapakita ng nawawalang Matrix na nakalagay sa ibabaw ng kanyang dibdib, at nagbago siya upang maging isang madilim na elf, na nag-iwan kay Isuka na nagulat. Upang subukan ang kanyang mga bagong kapangyarihan, lumikha si Ikaruga ng isang maliit na bola ng antimatter at lumapit kay Isuka, umaasang maayos niya ito gamit yun. Sa kasamaang palad, bago siya makarating doon, biglang dumating si Haunted at sinaksak si Isuka sa dibdib. Galit na galit, si Ikaruga ay sumugod kay Haunted at inatake siya gamit ang kanyang antimatter ball. Ngunit nang harangin ito ni Haunted, nagdulot ang pag-urong ng isang pagsabog na nagwasak sa itaas na palapag ng gusali. Sa mga pangyayari pagkatapos nito, hawak ni Ikaruga si Isuka at ginagawa ang lahat upang iligtas siya. Ngunit huli na ang lahat, dahil humina na ang kanyang mga kapangyarihan bilang isang madilim na elf. Sa kanyang huling sandali,
Sinabi ni Isuka kay Ikaruga na magpatuloy sa buhay, dahil ang elf na kanyang nailigtas noon ay buhay at maayos kasama si Alchemist, at siya ay namatay kaagad. Nang mga sandaling yun, dumating si Haunted at inimbitahan si Ikaruga na sumama sa kanya at ipagpatuloy ang pananaliksik ni Isuka. Nang barilin ni Ikaruga siya sa ulo upang sabihin na hindi, nag-anyaya si Haunted ng isang malaking mekanikal na wyvern upang asikasuhin siya at nawawala. Hindi nagtagal, nakita ni Takaro ang wyvern, kaya't siya ay tumalon sa itaas na palapag, kinuha si Ikaruga, at agad na nalaman mula kay Ikaruga na maaari nilang talunin ang wyvern sa pamamagitan ng pagbaril sa mahina nitong bahagi. Habang nagsisimulang magbuga ng apoy ang wyvern sa lahat ng dako, inaatake ito ni Naoka at Takaro upang mapanatili itong nakahawak, habang si Ikaruga ay inatasan si Usagi na pamahalaan ang mga pasilidad ng anti-ballistic rail cannon upang makapagbaril siya sa gulugad ng wyvern habang ito ay abala at sirain ito. Sa 5 bala lamang na magagamit, labis na kinakabahan si Usagi at hindi niya nataman ang kanyang unang 2 tira. Ngunit sa ikatlong tira, matagumpay siyang nakakuha ng tama, tanging upang mapagtanto nilang hindi ito sapat. Sa pagkakalantad ng spinal core, nawala ng malay si Oka dahil sa wyvern, na nag-udyok kay Takaro na tumalon dito. Habang sinusubukan niya upang saksakin ito, biglang naubusan ng mana ang kanyang relic eater suit, na nag-iwan kay Takaro na walang magawa. Sa kabutihang palad, habang siya ay malapit ng sumuko, binigyan siya ni Mari ng maraming mana niya, na ginamit ni Takaro upang buhayin ang kanyang suit at sirain ang core at ang wyvern sa kanyang huling atake. Ilang oras pagkatapos, natagpuan ni Takaro si Ikaruga na nagpapahinga sa labas ng kanilang mobile recovery station at tinanong siya. Nagmamalasakit siya sa kanya, pinapadaan ang kanyang kamay sa ulo nito at hinihimok siyang magtiwala sa kanila ng higit pa, na nagdulot kay Ikaruga na maluha habang siya ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ilang araw ang lumipas, tinipon ni Ikaruga ang lahat at sinabi sa kanila na may balak ang akademya na magsagawa ng isang undercover na operasyon upang masugpo ang ilegal na kalakalan ng mga mahika, na magaganap ng gabing yun. Habang iminungkahi ni Usagi at Ocha, nagpapanggap upang mahuli ang kriminal at makakuha ng mabilis na kredito, sinabi ni Ikaruga sa kanila na hindi sila kwalipikado para sa trabaho. Nagalit, tinanggap ni Oka ang misyon upang patunayan kay Ikaruga na sila ay may kakayahan. Ngunit napagtanto niya sa gabing yun na kailangan nilang magbihis at makapasok sa isang strip club. Upang makasabay, ipinakilala ni Usagi at Mari ang kanilang mga sarili sa 3 didi at mga disipulo ni Epstein, habang si Osha, na labis na hindi komportable sa pakikitungo sa mga walang muwang na lalaki, ay nahihiyang nagpapakilala. Sa mga sandaling yun, isa sa mga lalaki ang pumuri sa kanyang malaking dibdib, ngunit imbes na tumawa lamang, nagalit si Oka sa kanya. Sa kabutihang palad, bago siya makapagpahayag ng kanyang tunay na nararamdaman, dumating si Takaro na nakabihis tulad ng isang tagapaglingkod at maayos na hinawakan ng sitwasyon ng napaka-propesyonal kaya't kahit ang mga babae ay nagulat. Hindi nagtagal, napansin nilang lahat ang isang lalaki sa mesa 4 na may maliit na nakabalot na bagay, nakikipag-usap sa isang babae, at agad na umupo si Oku malapit sa kanya. Ilang segundo lamang ang lumipas, nalasing ang lalaki at habang nakiusap sa kanyang nababagot na kasama na payagan siyang makipag-ugnayan, aksidenteng nahawakan ang vanilla dump truck ni Oku. Halos agad siyang bumagsak, sinuntok siya, at pinaputukan ang kanyang regalo gamit ang mga bala, agad na nahahayag ang kanilang pagkakatago. Sa puntong yun, si Takaro at ang iba pa ay nagmadaling pumasok upang arestuhin ang lalaki, iniisip na siya ang kanilang target, ngunit nalaman nilang ang maliit na bagay na kanyang binalot ay talagang isang handheld Nintendo console. Matapos ang maikling katahimikan, may isa pang lalaking may hawak na kakaibang singsing sa malapit ang nagulat at sinubukang tumakas, ngunit si Takaro at ang kanyang pinagsama-sama ng koponan siya sa lupa. Ilang sandali pagkatapos, nang bumalik sila sa opisina, humingi ng tawad si Oka sa pagsabutahe sa misyon. Ngunit hindi ito pinansin ng iba at nagtipon sa mesa ni Ikaruga upang suriin ang kakaibang singsing na dala ng isa pang lalaki. Nang matuklasan nilang ito ay isang pilak na singsing na may mahina at nakakaakit na mahika, labis silang nadismaya. Tinawag ni Ikaruga si Ocha dahil sa nangyaring ito at nagpasya siyang subukan ang singsing. Bigla, kinuha ng ibang mga babae ang singsing mula sa kanya, at habang nag-aaway sina Mari at Usagi para dito, nahulog ito. Sinubukan ni Takaro na hulihin ito,
ngunit biglang lumiwanag ang singsing at umangkop sa isa sa kanyang mga daliri. Agad na nagliwanag ang silid ng kulay rosas at naging kakaibang mga babae ang mga dalaga, na labis na nagnanais sa kanya. Matapos makaligtas kay Usagi, tumakbo si Takaro patungo kay Mari, na nagsimulang umiyak dahil sa kanyang kapalaran bilang may maliit na dibdib, at ginawa niya ang lahat upang pigilan siyang tanggalin ang kanyang damit. Sinubukan niyang tumakas, ngunit biglang pinigilan siya ni Okes sa lupa. At dinidilaan siya na parang siya ang pinakamagandang bagay pagkatapos ng tinapay na hiniwa. Nahihiya, umalis si Takaro at lumapit kay Ikaruga. Iniisip na siya ay nasa tamang isip, ngunit ang bastos na pervert ay nauwi sa pagsusuka sa kanya. Kinabukasan, sumakay si Takaro at ang kanyang mga kasamahan sa platon sa bus upang makapunta sa isang lokal na dalampasigan at tulungan silang imbestigahan kung bakit ang kanilang rehiyon ay tila nakadikit sa tag-init na panahon, kahit na ang ibang rehiyon ay lumipat na sa ibang panahon. Pagdating nila roon, nagpalit si Mari ng kanyang swimsuit at naglalaro sa tubig, habang sinisiyasat ni Ocha ang buhangin ng dalampasigan para sa anumang palatandaan ng mahika. Sa mga sandaling yun, lumabas si Usagi sa kanyang masikip na swimsuit at nagmadali patungo sa tubig, sinusubukan ang mga batas ng pisika ng pag-alog. Agad na sumigaw si Akyu sa kanya na magpakatatag, ngunit hindi nagtagal ay nainis si Ikaruga sa kanyang pag-iyak at pinasuot siya ng magandang swimsuit upang makisama. Sa mga susunod na oras, nag-enjoy sina Takaro at ang kanyang mga kasama sa paglalaro ng iba't ibang laro sa dalampasigan, hanggang sa mapagod si Ikaruga at humiga sa ilalim ng kanyang payong. Samantala, sina Takaro at ang iba pa, magpahinga para sa murang ramen na tanghalian, ngunit kumakain si Takaro ng ginadgad na yelo at nagkaroon ng brain freeze. Ilang minuto ang lumipas, habang ang mga babae ay pumunta sa freezer upang bumili ng malamig na panghimagas, nakaramdam si Takaro ng hindi magandang pakiramdam at nagmadaling pumunta sa banyo. Agad na sinubukan ni Lapis na sumunod sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Usagi at Mari. Sa sandaling yon, napansin ni Akyu ang dalawang lifeguard na may dalang walang malay na lalaki. Naka-stretcher at nalaman na siya ay inatake ng isang higanteng halimaw at muntik ng mamatay. Sa puntong ito, agad na napagpasyahan ni Lapis na ang higanteng mahiwagang nilalang, kilala bilang ang tagapag-anyaya ng Sumer, ang may pananagutan sa walang katapusang tag-init sa dalampasigan. Nang makita ito, nagpasya silang lahat na maligo upang imbestigahan ang halimaw. Gayunpaman, dahil hindi marunong lumangoy si Ocha at pagod pa si Ikaruga, pinapabuhat ni Usagi at Mari si Lapis para atali sila sa isang panghuhuli ng isda at ibinaba sila sa tubig bilang pain para sa halimaw sa dagat. Hindi nagtagal, niyayakap ng halimaw ang mga tentacles nito sa paligid ni Usagi at Mari ngunit bumabagsak ito sa ilalim ng tubig na parang masahe na dumadaan sa pagitan ng kanilang mga binti, dahilan upang sumigaw sila ng may takot. Agad na sinubukan ni Lapis na hilahin silang pabalik, ngunit sa kasamaang palad, naputol ang linya ng panghuhuli. At ang halimaw sa dagat ay nilulubog si Usagi at Mari. Sa sandaling yon, si Takaro ay nagmamadaling lumabas mula sa banyo ng malayang tao, nagiging anyong relakiter, at tumalon sa tubig upang tulungan sila, ngunit nauwi siya sa pagkalubog sa ilalim ng dagat dahil sa bigat ng kanyang baluti. Nang makita siya, si Usagi at Mari ay nagalit sa kanya dahil sa kanyang pagkakamali, ngunit kalaunan, binago ni Takaro ang kanyang espada upang maging panghuli ng isda at naglagay ng pain sa bibig ng halimaw sa dagat, na nagdulot upang pakawalan nito sina Usagi at Mari mula sa mga pangil nito. Nang maayos na ito, pinatay ni Osho ang anti-magic collar ni Mari, at lumikha siya ng aurora field na naghahati sa dagat at nagpapakita sa halimaw. Sa pagkakataong ito, pinaslang ni Takaro at Usagi ang halimaw sa dagat at itinapon ito sa dalampasigan, natapos ang kanilang misyon. Nang sumunod na gabi, habang naghahanda silang umalis patungo sa akademya, bumili si Oka ng popsicle para kina Usagi, Mari, at Lapis at pinasalamatan sila sa pagtapos ng misyon. Ilang linggo ang lumipas, bumisita si Takaro sa maximum security prison ng akademya upang makita ang kanyang nakababatang kapatid na si Kiseki. Matapos magpalitan ng mga bati, pinuri ni Kiseki ang gwapo na mukha ni Takaro at tinanong kung kumusta ang paaralan. Ikinwento ni Takaro ang mga pasaway sa kanyang platoon, ngunit sa isang dahilan, tinanong ni Kiseki ang tungkol sa batang babae na nabanggit niya na may magandang buhok at medyo nagalit siya nang aminin niyang hinahangaan ito. Gayunpaman,
Pinilit niyang ngumiti at sinabi kay Takaro kung gaano siya kasaya na makita siyang namumuhay ng kanyang buhay, ngunit sa kaloob-looban. Alam ni Takaro na siya ay nagkukulang dahil, sa kalagayan niya, hindi siya maaaring maging masaya. Habang nangangako siyang bibigyan siya ng normal na buhay balang araw, nauubos ang kanilang oras at humiling ang supervisor kay Takaro na umalis. Nang sumunod na gabi, itinutok ni Usagi ang kanyang sniper sa isang sasakyan na mabilis na bumabaybay sa mataong kalsada ng lungsod at pinaputok ang mga gulong. Nang bumangga ang sasakyan, ninakaw ng dalawang kriminal sa loob nito ang isang motorsiklo sa malapit at sumakay dito ng buong bilis upang makatakas kay Oka habang siya ay humahabol sa kanila gamit ang kanyang motorsiklo. Habang siya ay lumalapit sa kanila, agad nilang pinabilis ang kanilang motorsiklo gamit ang isang instant na spell at dumaan sa kanya. Ngunit nahabol sila ni Oka ilang segundo pagkatapos, lahat dahil sa espesyal na motorsiklo ni Ikaruga. Matapos akitin ang mga hindi marunong sumunod sa isang eskinita, nagradyo si Oka kay Takaro upang ipagpatuloy ito mula doon. Sa puntong yun, lumitaw si Takaro sa harap ng mga kriminal habang sila ay nasa motorsiklo pa rin. Sinisira ang bisikleta at nahuhuli sila. Kinabukasan, habang sina Usagi at Ikaruga ay tinitingnan ang bulletin board para sa karagdagang kredito na nakuha nila sa pagtapos ng misyon, lumapit si Okio kay Takaro, na may kaunting pag-aalala sa mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinusuri niya ang kanyang noo para sa lagnat, napagtanto niyang ayos lang siya, at mahiyain siyang sinisiguro na maaari siyang asahan kung sakaling makatagpo siya ng problema. Umalis si Takaro na may dala ng emosyon. Pagkatapos, nakita ni Takaro si Kiyo na naglalakad kasama si Sojetsu sa pasilyo, naaalala ang nangyari kay Yoshi, at sinubukan niyang tanungin si Kiyo tungkol sa nangyari kay Yoshi, ngunit tinawag siya ni Kiyo na taksil at umalis. Hindi nagtagal, dumating si Sojetsu sa control room ng akademya kung saan nakikita ang kulungan at mga vital signs ni Kiseki, kasama si Kiyo, at sinuri ang mga bagay upang matiyak na si Kiseki ay nasa ilalim ng mahigpit na pagmamanman habang siya ay natutulog. Nang magising si Kiseki, ipinaliwanag ni Sojetsu kay Kurogane na nalilito kung bakit siya itinuturing na napakadelikado, na ang mga kapangyarihan ni Kiseki ay napaka-espesyal at labis na nakakapanghina kaya anumang bagay na kanilang hawakan pagkatapos umalis sa kanyang katawan ay nagiging bahagi niya. Sa ibang salita, kung siya ay hindi mapipigilan, ang kanyang mga demonyong kapangyarihan ay sa kalaunan ay kakainin at sisira sa buong planeta. Dahil dito, inamin ni Sojetsu na kailangan nilang patuloy na patayin siya upang pilitin siyang gamitin ang mga kapangyarihang yun upang mawasak nila ang mga ito bago siya maging masyadong malakas upang makontrol. Nang muling makuha ni Kiseki ang kanyang ulirat, siya ay nagkakaroon ng mga ilusyon at nakikita si Takaro na umaalis sa kanya para sa ibang babae. Sa labis na pagkasira ng puso, nawawalan siya ng kontrol, humagulgol, at nagiging ligaya. Nakita ito, ang buong bilangguan ay isinara upang ipaalam sa lahat, at si Kurogane ay pumasok sa selda ni Kiseki upang labanan ang kanyang tunay na anyo. Sa ibang lugar, nagradyo si Oka sa kanyang mga kasamahan habang sinusubaybayan ang isang grupo ng mga kriminal na wizard sa kalye, nakabihis tulad ng isang mataas na uri ng babae, at hinihimok silang maging handa kapag dumating ang mga sospek. Hindi nagtagal, dumating ang mga kriminal at naglakad sa tabi ni Mari at Usagi, na nakasuot ng mga malaswang kasuutan at namimigay ng mga flyer. Sinubukan ni Mari na ibigay ang isang flyer sa isa sa kanila, ngunit sa sandaling tinanggap ito, napagtanto ng mga kriminal kung sino sila at agad silang nagpapaputok. Agad na lumikha si Mari ng Aurora Field, ngunit kahit na naharang ang mga bala, ang mga casing ng bala ay naging malalaking mandragores at nakatakas ang mga kriminal. Habang nakikipaglaban ang mga babae sa mga halimaw ng baging, inalis ni Takaro ang kanyang disguise at hinabol ang mga kriminal sa isang madilim na eskinita. Gayunpaman, pagdating niya roon, may isang bagay na sumakmal sa parehong kriminal, na nag-iwan sa kanya na nagulat. Sa sandaling yun, lumabas si Kiseki mula sa madilim na eskinita at lumapit sa kanya. Mukhang pagod ngunit masaya na makita siya. Nagulat, mabilis na nahuli ni Takaro siya at tinanong kung bakit siya narito. Habang sinasabi ni Kiseki na gusto lang niyang makita siya, dumating sina Ocha at ang iba pa at tinanong kung sino ang babae. Nag-aalala, itinutok ni Takaro ang kanyang espada sa kanila at sinabi na huwag silang lumapit. Gayunpaman, pagkatapos na makausap siya ni Ocha, siya ay huminahon, humingi ng tawad,
at inamin na si Kiseki ang kanyang napakamapanganib na nakababatang kapatid na babae, na tumakas mula sa pinakamataas na seguridad ng bilangguan ng akademya para lang makita siya, na nag-iwan sa kanila ng gulat. Ilang sandali pagkatapos, nagising si Kiseki sa isang ligtas na bahay kasama si Takaro sa kanyang tabi at humingi ng tawad dahil muli siyang pumatay ng tao. Habang pinapadama ni Takaro ang kanyang pagmamahal sa kanya, pumasok si Ocho at ipinakilala ang kanyang sarili, ngunit ang mahiyain na batang babae ay nahihiyang nagtago sa likod ng kanyang kapatid, na nag-udyok kay Takaro na humingi ng tawad para sa kanya. Nauunawaan ang kanyang kalagayan, inimbitahan ni Ocha si Takaro na lumabas upang ipaliwanag ang sitwasyon. Doon, sinabi niya sa lahat na si Kiseki ay isang mapanganib na nilalang na pumatay ng maraming tao sa kanilang bayan. Habang ang iba ay nagulat, pinasiguro ni Takaro sa kanila na si Kiseki ay karaniwang maayos ang asal at delikado lamang dahil hindi niya makontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Nang marinig ito, umaksyon si Ikaruga at ipinaliwanag sa iba na si Kiseki ay mayroong overflow syndrome, isang genetic disorder na nagiging sanhi ng mga mangkukulam na patuloy na nawawalan ng kontrol sa kanilang mga kapangyarihan at nagiging ligaya. Pinapakalma rin niya ang lahat na, dahil ginamit ni Kiseki ang malaking halaga ng mana sa pagtakas mula sa bilangguan, dapat silang maging ligtas sa ngayon. Nang maayos na yon, tinanong ni Ocha kung ano ang susunod nilang gagawin, ngunit habang iniisip ni Takaro na ipasa si Kiseki sa Inquisition para sa kaligtasan ng lahat, inihayag ni Oko na sinadyang pinatay niya ang kanilang mga komunikasyon at cellphone upang bigyan sina Takaro at Kiseki ng halos 1 oras upang magkasama bilang magkapatid. Nakahanga, pinuri ni Ikaruga at Osaji si Oko sa pagiging hindi pangkaraniwang mapag-isip, habang si Mari naman ay patuloy na inis ni Oko tulad ng dati. Kaagad pagkatapos, tinawag nila si Kiseki sa sala, sinabi sa kanya na siya at si Takaro ay magkakaroon ng date bilang magkapatid, at pinasuot siya ng ilang cute na disguise na binili nila para sa kanya ng maaga. Nang sumunod na gabi, habang nagre-relax sina Takaro at Kiseki sa isang cafe, pinuri ni Kiseki ang kanyang mga kasamahan sa platoon dahil tinatreto siya na parang tao kahit alam nilang delikado siya. Tinanong niya si Takaro kung sa tingin niya ay maganda si Oka. Nang sinabi niyang maayos lang ito, biglang tinanong ni Kiseki kung maaari ba siyang patayin, dahil natatakot siyang isang araw ay muling mawalan ng kontrol at makapatay ng mas maraming tao kaysa noong 5 taon na ang nakalipas. Matapos ang maikling katahimikan, sinabi ni Takaro sa kanya na hindi niya magagawa yon, dahil nais pa rin niyang mabuhay siya bilang kanyang kapatid. Habang umiiyak si Kiseki, nangako si Takaro na kung dumating ang araw na kailangan niyang patayin siya, mamamatay siya kasama niya. Hanggang sa panahong yon, nakiusap si Takaro kay Kiseki na patuloy na lumaban hanggang sa maabot niya ang kanyang hangganan, at nangako siyang gagawin ito. Ilang daang milya ang layo, sa isang nag-iisang cabin sa gubat, nakipagpulong ang leader ng Valhalla na si Orochi sa kanyang kasosyo na si Watari upang ipaalam na ang target na dapat nilang iligtas ay nakatakas mula sa bilangguan ng akademya. Nang marinig ito, agad na iminungkahi ni Watari na salakayin ng akademya, ngunit sinabi ni Orochi sa kanya na bumalik sa realidad, dahil inutusan silang hulihin si Kiseki. Samantala, si Takaro at Kiseki ay malapit nang sumakay sa Ferris wheel, nang biglang dumating si Kayoya kasama si Yoshi at nagbago sa kanyang anyong relicketer upang hulihin si Kiseki. Nang maramdaman ang panganib, nagbago si Takaro sa kanyang mode na relicketer at inatake si Kayoya, na labis na nagulat na mayroon siyang relicketer. Ipinaliwanag ni Takaro na nakita na ni Sujetsu ang potensyal sa kanya. Ngunit habang nag-aaway sila sa gitna ng laban, inihayag ni Yoshi na siya si Nero, ang relicketer ni Kayoya. Sa kabutihang palad, bago pa lumala ang kanilang labanan, dumating si Kuragain, pinigilan ang laban, at nangako na parusahan sila ng naaayon sa kanilang pakikipaglaban sa isang pampublikong lugar. Sa puntong ito, humi na si Takaro, lumapit kay Kiseki, at humingi ng tawad dahil hindi niya siya muling naprotektahan. Gayunpaman, niyayakap siya ni Kiseki ng mahigpit, hinihimok siyang huwag kalimutan ang kanilang pangako, at nawala ng malay. Sa mga sandaling yon, dumating si Sujetsu at ipinaalam kay Takaro na si Kiseki ay kaka-inject lang ng pampakalma, at hinatulan siya ng 1 linggong pagkakahiwalay sa iba dahil sa pagbigay ng kanlungan sa kanya. Hindi nagpatinag, tinanong ni Takaro si Sujetsu tungkol sa kanyang mga plano para kay Kiseki, at tiniyak ni Sujetsu na kahit ililipat siya sa ibang pasilidad sa loob ng ilang oras, maaaring mapigilan ng alchemist ang kanyang mga kapangyarihan, na nagbigay kay Takaro ng pag-asa.
Ilang oras ang lumipas, habang dinadala ng mga tao ni Sujetsu si Kiseki sa pasilidad, inatake ni Water ang isa sa mga decoy na eroplano ng akademya at pumasok sa cockpit, ngunit napagtanto niyang wala si Kiseki doon. Agad pagkatapos, sina Kurogane at Kyo, na nasa daan habang dinadala si Kiseki, ay nakatanggap ng balita tungkol sa pag-atake, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa pasilidad. Nang mga sandaling yun, nagiging mayabang si Kyo at tinanong si Kurogane kung siya ba talaga ay nasa panig ng humanidades o ng mga hirtiko. Tinanong ni Kurogane kung bakit siya nagtatanong ng ganitong katawang tanong, ngunit nang magsimula si Kyo na magtalumpati at sabihing huwag siyang hadlangan sa kanyang paghihiganti laban sa mga hirtiko, hindi na lang siya pinansin ni Kurogane. Bigla, inatake ang kanilang sasakyan at pinahinto ito ng mga dragoons ng Valhalla. Kaya't lumabas sina Kurogane at Kyo upang harapin sila. Samantala, nangangarap si Takaro tungkol sa unang pagkakataon na nakilala niya si Kiseki, nakalakip sa kanilang imbakan ng pamilya, at nalaman mula sa kanyang ama na siya ay kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa araw na yun, ipinaliwanag ng kanyang ama sa kanya na lahat ng mga batang babae na isinilang sa lahi ni Takaro ay mga demonyo, at sa loob ng maraming henerasyon, naging tradisyon ang pumatay sa kanila agad pagkatapos silang isilang upang maiwasan ang sila mula sa pag-unlad. Sa kasamaang palad, si Kiseki ay ipinanganak na immortal, na ginawang imposibleng patayin siya ng tuluyan. Ilang buwan ang lumipas, natagpuan ng batang Takaro ang kanyang ama na dumudugo ng labis sa lupa, ibinibigay sa kanya ang kanyang katana at hinihimok siyang patayin si Kiseki bago mamatay. Kinuha ni Takaro ang talam, at nilapitan si Kiseki sa kanyang anyong demonyo upang patayin siya, ngunit dahil kulang siya sa lakas ng loob na patayin ang kanyang sariling kapatid na babae, umatras siya at nakita siyang nahulog mula sa bangin at nagalit. Sa puntong yun, nagising si Takaro sa kanyang selda, at si Oka, na nasa kabilang selda, ay tumawag sa kanya at humingi ng tawad para sa lahat ng nangyari. Sinabi ni Takaro sa kanya na huwag sisihin ang sarili, dahil alam niyang sinusubukan niyang tumulong. Pagkatapos noon, tinanong niya kung bakit siya umabot sa ganoong punto para sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Oka na nais niyang ibahagi ang ilan sa kanyang pasanin dahil nararamdaman niyang may utang na loob siya sa kanya para sa pagtulong nito na makahanap ng kapayapaan at katahimikan sa pakikilahok sa mga aktibidad ng Platon. Para sa isang tao tulad niya, na namuhay lamang para sa paghihiganti, ang makahanap ng kapayapaan sa isang simpleng bagay ay nagpapasaya sa kanya, at lahat ito ay dahil kay Takaro. Habang nagpapasalamat si Takaro sa kanya sa magagandang salita, biglang dumating si Nag-Aro at pinalaya sila mula sa nag-iisang pagkakakulong. Sa daan palabas, sinabi niya kay Takaro na ang sasakyang nagdadala sa kanyang kapatid ay inatake ng Valhalla at hinimok siyang pumunta agad sa lugar ng insidente. Agad na umalis si Takaro mula sa bilangguan at natagpuan sina Usagi, Mari, at Ikaruga, na lahat ay naghihintay para siya ang manguna sa kanilang susunod na misyon. Sa parehong oras, lumitaw si Orochi sa harap ni Kurogane at Kyoya at ipinakilala ang kanyang sarili, habang natatapos nilang alisin ang mga dragoons ng Valhalla. Nang makita siya, agad na inutusan ni Kurogane si Kyoya na ipagpatuloy ang pagmamaneho ng sasakyan ng transportasyon ni Kiseki patungo sa pasilidad habang siya ay nananatili upang labanan si Orochi. Pagkatapos umalis ni Kyoya, tinanong ni Orochi si Kurogane kung sigurado siyang kaya niyang harapin siya ng hindi natitinag, ngunit hindi siya pinansin ni Kurogane at tinawag ang kanyang hybrid gun Relic Eater upang labanan siya. Hindi nagtagal matapos umalis, itinigil ni Kyoya ang sasakyan, lumapit sa pagkakahuli ni Kiseki sa kanyang anyong Relic Eater, at itinuro ang kanyang baril sa kanya. Sa kabutihang palad, bago siya makabaril, dumating si Takaro at tinawag siya dahil sa pagiging walang pakialam. Walang takot, sinabi ni Kyoya na nais lamang niyang alisin ang lahat ng mga erehe, at hinihimok siya ng kanyang Relic Eater na si Nero na lalo pang kamuhian ang mga erehe. Nakita ito, sinubukan ni Takaro na sabihin kay Kyoya na ang tanging pinupuno ni Nero sa kanyang isipan ay puot, ngunit upang patahimikin siya, inatake siya ni Kyoya. Matapos makaiwas sa ilang mga putok nito, sumugod si Takaro kay Kyoya, pinutol ang kanyang mga bala, sinira ang kanyang baril, at itinumba siya. Hindi nagtagal, bumangon si Kyoya at sinubukang barilin muli si Takaro, ngunit sa pagkakataong ito, binaril siya ni Ocho mula sa kanyang anyong Relic Eater. Nang mapagtanto niyang nawawala siya, tumalon si Kyoya mula sa tulay,
At mabilis na pumasok si Takaro sa sasakyan upang ilabas si Kiseki mula sa kanyang mga pagkakabuhol. Habang dinadala niya siya palabas, unti-unting lumalabas ang demonyong anyo ni Kiseki, nagdudulot ito ng labis na sakit sa kanya. Ngunit habang nagmamakaawa siyang alisin siya sa kanyang pagdurusa, dumating si Haunted at sinaksak si Takaro bago tanungin si Kiseki na sumama sa kanila. Nakita ito, natatakot si Kiseki na patay na ang kanyang kapatid, kaya siya'y nagalit, naglabas ng isang napakalaki at nakakadiring masa ng groteskong laman ng demonyo mula sa kanyang katawan, at nagsimulang sirain ang lahat sa paligid niya. Samantala, nakipagkita si Sujiso sa CEO ng Alchemist, si Suzaku, sa isang bubong, at inihayag na pinayagan lamang niyang magbago si Kiseki hanggang dito upang ipakita sa kanya kung gaano siya kamapanganib. Nang ialok niyang tulungan ang pagsira sa mga demonyo ni Kiseki, pinayuhan siya ni Sujiso na manatili at panoorin si Takaro. Na para sa kanila, sa kalye, dumating si Ocho sa lugar upang makita si Takaro na nakatusok pa rin at nakasuspinde sa hangin, habang si Haunted ay patuloy na nagsasalita ng mga hindi kanais-nais na salita tulad ng isang walang pag-asa. Sa pagkabigo, hinihiling niyang ibigay ni Haunted si Takaro, ngunit nang tumanggi ito, tinawag niya si Vlad at agad siyang nagsimulang magputok. Matapos harangan ang lahat ng kanyang mga putok, nakipaglaban si Haunted kay OQ ng malapitan. Upang pigilan siyang gamitin si Vlad laban sa kanya, at nauuwi sa pag-atake sa kanya. Hindi nagpaapekto, pinapagaling ni Oka ang sarili, at humihingi kay Vlad na makipagkontrata sa kanya. Nagulat si Vlad at tinanong kung bakit niya ito binabanggit ngayon, samantalang palagi naman siyang ginamit bilang pansamantalang paraan upang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Habang pinapangalagaan ang mga demonyong pangil ni Kiseki, sinabi ni Oka kay Vlad na nagbago na siya ng isip. Dahil napagtanto niyang ang halaga ni Takaro at ng iba pa ay karapat-dapat ibigay ang lahat. Naakit sa kanyang talumpati, bumuo si Vlad ng kontrata at tinakpan ang buong katawan niya ng armor ng Relic Eater, katulad ni Takaro. Pagkatapos nito, bigla siyang umatake kay Haunted, ngunit naharang niya ang atake, nagbago sa kanyang anyong Relic Eater, at umatake pabalik sa kanya ng ilang segundo. Sa isang bahagi ng atake, napansin ni OQ ang isang butas sa depensa ni Haunted. Kaya't binabago niya ang kanyang baril sa isang plasma na espada at tinusok si Haunted sa dibdib, na nagpatamba sa kanya. Pagkatapos, nagmamadali siyang kunin si Takaro, ngunit habang hinahabol siya ng mga demonyong tentacles ni Kiseki, dumating sina Ikaruga, Usagi, at Mari sa isang itim na van, kinuha siya, at umalis. Sa daan, ipinaliwanag ni Ikaruga sa iba na kahit si Takaro lamang ang tanging tao na makakapagwakas sa kanya, kailangan nilang patuloy na sirain ang nakakadiring masa ng laman na lumalabas mula sa ang kanyang katawan hanggang sa hamupa ang kanyang galit o lahat sila ay maluto. Sa mga sandaling yun, ang mga demonyo ni Kiseki ay bumaligtad sa kanilang van, ngunit halos agad silang lumabas, nag-set up ng hadlang, at pinapana ang lahat ng mga tentacle na sumusubok na umatake sa kanila habang naghihintay na magising si Takaro. Habang ginagawa nila ito, sinabi ni Ikaruga sa lahat na kahit na magising si Takaro, maaaring mapilit siyang patayin ang kanyang kapatid na babae upang iligtas ang mundo. Upang maiwasan ang mangyari yon, nag-transform si Oka sa kanyang anyo bilang tagakain ng relikya, winasak ang maraming demonial na tentacles, at lumapit sa pangunahing katawan ni Kiseki. Sa parehong oras, muling naranasan ni Takaro ang isang 105 taon na ang nakalipas, kung saan siya ay nag-atubiling patayin ang kanyang kapatid na babae, at labis na pinagsisisihan na hindi niya malaman kung dapat ba siyang magprotekta o pumatay sa kanya. Habang siya ay malapit ng sumuko, biglang lumitaw si Lapis sa kanyang isipan. At nag-aalok na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kung siya ay makakapagpalam sa kanyang pagkatao at isusuko ang kanyang kaluluwa sa kanya. Nang marinig ito, naaalala ni Takaro ang lahat ng magagandang alaala na ginawa niya kasama ang kanyang bagong platon, at sa huli ay nagpasya siyang ipagbili ang kanyang kaluluwa para sa kapangyarihan. Sa puntong ito, hinalikan siya ni Lapis upang pagtibayin ang kasunduan, ina-upgrade ang kanyang Relic Eater armor sa God Hunter mode, at ginaisen siya. Samantala, ang mga demonyo ni Kiseki ay nagagalit kay Oku habang siya ay lumalapit sa kanila at inaatake siya laban sa kagustuhan ni Kiseki, ngunit winasak niya ang mga ito. Habang papalabas na siya patungo kay Ikaruga at sa iba pa, maraming lumilipad na demonyo ang pumapalibot sa kanya. Gayunpaman,
Winasak niya silang lahat sa isang pagsabog habang patuloy na nakikipaglaban sina Ikaruga at ang iba pa. Nang mga sandaling yun, lumabas si Takaro mula sa van, ang kanyang baluti ay kumikislap ng liwanag asul, at sinipsip ang lahat ng mana na natira kay Oka, na nagbalik sa kanyang normal na anyo. Pagkatapos, humingi siya ng tawad sa iba, hinimok silang alagaan si Oka, at sinabi sa kanila na kailangan niyang harapin ang kanyang kapatid na mag-isa. Nang marinig ito, nakiusap si Oka sa kanya na iwasan ang pagpatay sa kanyang kapatid anuman ang mangyari, dahil ito ay habulin siya magpakailanman, ngunit sinabi ni Takaro sa kanya na hindi siya makapag-focus sa kanya sa sandaling iyon, humingi ng tawad sa iba na lahat ay nagmamakaawa sa kanya na huwag umalis, at umalis pa rin. Ilang segundo ang lumipas, natagpuan niya ang pangunahing katawan ni Kiseki, ngunit bago niya ito mahawakan, nagpakita si Haunted sa kanyang anyong Relic Eater at nagalit si Irritated. Inatake ni Takaro si Haunted upang alisin siya sa daan, ngunit habang pinuprotektahan ni Haunted ang kanyang sarili, sinubukan ng mga demonyo ni Kiseki na kumbinsihin siya na mamamatay si Takaro, kaya't muling magiging mabangis siya. Nakita ito, nagdadalamhati si Takaro sa kanyang mga nakaraang pagkakamali at ipinapahayag ang labis na pagsisisi na nararamdaman niya sa pagiging hindi tiyak noon. Nagalit si Haunted. Habang siya ay nangangako na magiging tapat sa kanyang mga nais ngayon, inatake siya ni Haunted dahil sa galit, ngunit pinigilan ito ni Takaro at sinabi kay Kiseki na ililigtas niya siya at babalik sa kanyang mga kaibigan ng buo. Sa puntong ito, ang mga demonyo ni Kiseki ay nagalit sa kanyang desisyon, na nagsasabing nais nilang pareho silang mawala, ngunit dahil si Kiseki ay malinaw na tutol dito, nagdudulot ito ng panloob na labanan sa kanyang isipan at sa mga demonyo. Samantalang si Haunted, patuloy siyang umaatake kay Takaro at nangangako na papatayin siya muna, at pagkatapos ay ang kanyang kapatid na babae matapos niyang sirain ang mundo. Habang tumataas ang tensyon, unti-unting bumabagsak ang mga demonyo ni Kiseki, at mabilis na pinabagsak ni Takaro si Haunted gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik. Nang bumagsak si Haunted, nagmadali siyang pumasok sa mga demonyo ni Kiseki, hinawakan ang kanyang kamay, at niyakap siya, na nagdulot ng pagkawala ng nakasusulasok na masa ng demonyo. Nang mapagtanto nilang natalo sila, nagkaroon si Orochi ng huling pagpupulong kay Sujiso, na malugod siyang tinanggap pabalik. Matapos mawala ng 150 taon, at sinasabi sa kanya na may darating na digmaan. Tungkol kay Takaro, bumalik siya sa kanyang mga babae kasama ang kanyang kapatid na babae at sinabi sa kanila na kahit hindi niya tunay na nailigtas si Kiseki sa pagkakataong ito, hindi siya titigil hanggang hindi niya natatagpuan ang lunas para sa kanya. Nang marinig ito, lahat ng mga babae ay pinagtatawanan siya dahil sa pagiging masyadong nag-aalala, at hinihimok siyang ibahagi ang kanyang pasanin sa kanila sa susunod. Dito nagtatapos ang video. Ano sa tingin mo ang mangyayari sunod para kay Takaro at sa kanyang grupo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, at kung gusto mo ng higit pang mga recap ng anime tulad nito, panoorin ang video na ito.